Sino ka ba? Bakit ka nasa bahay ko? Hindi ah. Anong sino ka ba? Nalasing ka kagabi. Nakalimutan mo na ba? Nung paalis na sana ako, bigla mo akong niyakap. Pero hindi mo pa rin pwedeng samantalahin ang pagkakataon. Sinamantala mo pa ako, ha? Anong ibig mong sabihin? Sinamantala kita. Ikaw nga ang unang nagpakita ng motibo. Anong ginagawa mo? Grabe ka. Relax lang. Sabihin na, huwag kang ala. Sagutin? Paano ka mananagutan? Isa ka lang namang mabantot na guard. Lumayas ka. Ayaw ko nang makita ka. Hintay. Anong pangalan mo? Ako si Jiao Dong. Ako si Zhao Dong. Ako ang security guard dito. Disciple, panahon na para bumaba ka ng bundok. Kailangan mong mag-ensayo sa tunay na mundo ng 3 taon. Pagkatapos ng 3 taon, saka ka magiging tunay na pinuno ng Wuji Sect. Pero laging tandaan, ang bawat miyembro ng Wuji Sect, habang buhay, isang babae lang ang pwede mong mahalin. Kung hindi, ang Wuji Love Knot sa katawan mo ang papatay sa'yo. Master, paano po matatanggal ang love knot? Kung alam ko lang, di sana, hindi ako naging balo ng 50 taon dito. Malugod naming hinahatid ang pinuno pababa ng bundok. Ayos lang, walang problema. Jiao Dong, ipunin mo na gamit mo at umalis ka na. Terminado ka na. Bakit po? Ang may-ari ng Building 5, si Miss Sufei, nagreklamo sa'yo. Hindi daw siya nasiyansa. Serbisyo mo kagabi. Hindi, kasi... Miss Meng, may maitutulong ba ako para sa inyo? Xiao Zhao? Totoo ba yung sinabi nila? Jiao Dong, mag-bodyguard ka na lang para sa akin. Personal bodyguard. 20,000 ang sahod bawat buwan. Paano naman ang pagkain at tirahan? Sasama ka sa akin. Personal bodyguard. 20,000 ang sahod kada buwan. Paano ang pagkain at tirahan? Sasama ka sa akin. Miss Meng, hindi ka naman siguro nagbibiro, di ba? Sa tingin mo ba mukha akong nagbibiro? Dati akong tinulungan ni Jiao Dong? Nakita ko na ang galing niya, kaya may tiwala ako sa kanya. Zhao Dong, bakit hindi ka pa umaalis? Pasensya ka na. Miss Su, ngayon, personal bodyguard ko na si Jiao Dong. Nasaan ako, doon din siya dapat. Pumayag ka na sa kanya. Ako. Siyempre pumayag siya. Maging personal bodyguard ko, ganyan kataas ang benepisyo. Mas maganda yan kaysa sa pagiging ordinaryong guard. Bakit, Miss Su? Anong pakialam mo dito? Ataman, nag-aalala lang ako na maloko ka. Si Jiao Dong, hindi siya mabuting tao. Inahire mo siya bilang personal bodyguard mo. Mag-ingat ka rin sa seguridad mo. Miss Su, bata ka pa. Hindi mo pa alam ang mga kagaya ni Jiao Dong. Maiintindihan naman yan. Pag tumanda ka na at naging mature, wag mong pagsisihan. Jiao Dong, alis na tayo. Hintayin mo. Tutulungan mo pa akong kumuha ng tubig. Ako. Zhao Dong. Zhao Dong, kunin mo na lang ang perang to at umalis ka na. Ganito, mas maganda para sa ating dalawa. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba talaga maintindihan? Nakabangga ka sa pamilya Wei. Isa ang pamilya Wei sa 4 na malaking pamilya ng Xianzhou. Kung malaman ni Wei Dongming ang tungkol sa atin, pareho tayong walang magandang kahihinatnan. Sinabi ko na, pananagutan kita. Hindi mo na kailangang mag-alala sa iba pa. Si, ano, kulang pa ba ang pera? Bigyan mo ako ng isa pang account number. Magpapadala pa ako ng 50,000 sa'yo. So, pwede ko bang intindihin na? Nag-aalala ka sa akin. Ang labo mo talaga. Pamilya Wei lang yan. Kayang-kaya ko silang ayusin kahit kailan. Sira ulo ka talaga. Hello. Ayusin mo agad. Ang paanyaya sa Yunding Mountain Resort. Salamat Huang Zong, sa pagpunta mo ngayon para sa kasal ng anak naming si Fefe. Talagang binigyang halaga mo ang kasal namin. Tingnan mo naman ang anak naming si Fefe at si Dongming, para silang bagay na bagay para sa isa't isa. Anong bagay na bagay? Si Sufei ba? Bakit mo nasabing bagay siya sa kuya kong si Dongming? Narusu? Ikaw talaga? Si Sufei nga. Sa gabi bago ang engagement? Buong gabi siya magkasama. Sa isang security guard. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko na kailangan pang sabihin, di ba? Sufei, ganun ka ba talaga kadesperado sa lalaki? Ang dami mong pwedeng piliin. Bakit security guard pa ang napili mo? Pinapahiya mo lang si Kuya Dongming? Sharuxwe, huwag kang magkakalat ng kung ano-ano. Hindi mo ginawa? Kung ganun, ipaliwanag mo kung ano ang ibig sabihin ng mga larawang yan. Ikaw? Xiarok Shue, sapat na ang gulo mo. Kagabi, magkasama kami ni Sufei buong gabi. Hindi katulad ng iniisip mo ang nangyari. Naiintindihan mo ba? Luhod ka. Dongming, lasing ka na. Sabi ko sa'yo, lumuhod ka. Bago pa ang engagement, nakasama ka ng isang security guard buong magdamag kayong naglampungan. May halaga pa ba ako bilang fiancé mo sa paningin mo? Pinaalalahanan lang kita.
Isang salita ko lang bilang Wei Dongming, malulugi agad ang pamilya ninyong Su. Dongming, wala akong ginawa. Mukhang tama si Sharuk Shue. Hindi ka nga inosente. Dongming, nagkakamali ka ng akala. Ngayong araw? Asawa mo na rin naman ako. Ayusin na natin to ngayon. Dongming, tama na, please. Tulong po. Hindi pa nga tayo kasal. Alam na ng lahat. Ayaw mo pa ring aminin. Tulong po. Bitawan mo siya. Gusto mo talagang mamatay? Wag, please wag. Gusto mo na bang mamatay? Ah, ikaw pala itong walang kwenta. Ikaw na mismo ang mag-isip ng mabuti. Kung pipiliin mong sumama dyan sa mabahang gwardyong yan, paglabas ninyo ng pinto na yan, kalimutan mo na ang investment mula sa pamilya Su. Zhao Dong, alam mo ba talaga ang ginagawa mo? Gusto mo bang pabayaan ko na lang at panoorin na lang kitang inaapi ng gago na yon? Ang mga pinagtitripan mo ay pamilya Wei. Pag napikon mo sila, paano pa silang Su makakasurvive dito sa Tianzhou? Su Fei, huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, kayang-kaya kong gawing mawala sa Tianzhou ang pamilya Wei. Madali lang yan. Zhao Zhao, magpakatotoo ka naman. Isa ka lang simpleng guwardiya. Anong laban mo sa pamilya Wei? Anong ipanglalaban mo sa Wijia? Zhao Dong, huwag ka nang humabol. Dito sa Tianzhou, ang Wijia ang pinakamakapangyarihan. Hindi mo siya kayang talunin. Kung ganon, babasahin ko ang langit na yan para sa'yo. Habang nandito ako, walang makakapagmaltrato sa'yo. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa mga problema ng Weijia. Zhao Dong, pagsisisihan mo to. Para sa'yo, hindi ko yan pagsisisihan. Totoo ba ang sinabi mo? Lahat ng ipinangako ko sa'yo, tutuparin ko talaga. Umupo ka. Hubarin mo ang damit mo. Ha? Anong ibig sabihin nito? Anong iniisip mo? Sama ka sa akin sa civil registry. Kukuha tayo ng marriage certificate. Anong sinabi mo? Kukuha ng certificate. Oo. O paano? Nagsisi ka na, di ba? Hindi ah. Hey, sandali lang. Dongzi, dali, pumunta ka dito. Si Mama, malubha na. Ano? Lalamunan, Daji. Dongzi, bilisan mo, pumunta ka dito. Mukhang malala ni Mama. Ano? Anong nangyari? Nagkasakit si mama natin. Kailangan kong magmadali papuntang ospital. Sandali lang. Ako na magmamaneho para dalhin ka doon. Siya. Dong Xiao, nandito ka pala. Ito. Kumusta si mama? Dong Xiao. Sabi ng doktor, kailangan daw munang operahan. Pero, kailangan muna magbayad ng pera. Kuya, huwag mong intindihin muna ang pera. Ako na bahala sa paraan. Dong Xiao, si Shu King, yung doktor dito sa ospital. Di ba ex mo yon? Kung talagang wala na tayo pagpipilian, Subukan mong hiramin ng pera sa kanya. Ayoko. Ayokong hiramin sa kanya. Ako na maghahanap ng pera. Dr. Shu, pwede ba? Zhao Dong, Ang tagal nating hindi nakita, hindi ka pa rin nag-improve. pero ang laki ng yabang mo ngayon. Sino naman magpapautang sa'yo? Yung walang kwentang security guard na to. Kuya ako na magbibigay ng pera. Sino ka? Ako ang asawa ni Zhao Dong. Sinasabi ko, Zhao Dong, talaga naman magaling ka ah. May pera para sa artista, pero walang pera pag may sakit ang mama mo. Nakita mong malala na si mama mo, kaya kumuha ka pa ng fake girlfriend. Para linangin siya. Shu King, anong klaseng pananalita yan? Zhao Dong. Tingnan mo, parang hindi na magtatagal ang nanay mo. Kaya naisip mong maghanap ng fake na girlfriend para lokohin siya. Shu King, ano ka ba? Paano ka magsalita? Si Hawa naman ay ex-girlfriend ni Xiaodong. Sobrang malupit mo naman. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Walang pera para magpaggamot. Kung ganun, umalis ka na lang dito. Huwag ka nang magdrama dito. Bingi ka ba? Sinabi ko na. Ako ang magbabayad ng perang yan. Ikaw magbabayad? Anong karapatan mong magbayad ha? Dahil ako ay vice president ng Su Group. Ikaw na yan? Kung vice president ka ng Su Group, ako namang si Wei Family's heiress. Naglakas loob kang sampalin ako? Oo, ikaw nga ang sinampal ko. Anong klaseng tao ka ba? Sino ang nananakit sa girlfriend ko? Baliw siya? Nagpapakilalang vice president pa? Tapos sinasabi pang asawa ni Zhao Dong. Xiaodong, anong pinaggagawa mo? Wala akong oras para makipagchismisan sa inyo. Dalian niyo ang operasyon para sa nanay ko. Kung hindi, huwag niyo ako subukan. Baka di ko kayo palampasin. Di mo ako palampasin? Xiaodong? Ako ang attending physician ng nanay mo. Subukan mong galawin ako. Gawin ang operasyon para sa nanay ko agad. Kung hindi, huwag niyo akong subukan. Hindi ko kayo palampasin. Xiaodong, ako ang pangunahing doktor ng nanay mo. Subukan mong galawin ako. Magbibigay ako ng 1 milyon para agad mag-opera. 1 milyon? 1 milyon? Wala yung kwenta. Gusto ko ng 10 milyon. Xiaodong, Akala mo ba sa Tianzhou, ikaw lang ang marunong mag-opera?
Hintayin mo lang. Agad marawag na agad yan sa ospital. Yung doktor na ang apelido ay Juan, papuntahin dito. Hindi ko care kung kilala mo yung may apelidong Huang o yung may apelidong Lu. Sa ospital na ito, hanggat di ako pumapayag, wala ni isang tao ang pwedeng mag-opera sa nanay mo. Director Kui. Maawa naman po kayo. Hayaan nyo na pong magparaya kayo bilang mas nakakatanda. Pwede po ba unahin ang operasyon ng nanay ko? Ang pera? Gagawa kami ng paraan para maibigay sa inyo. Gusto mo magpa-opera kahit walang pera? Mas mabuti yung gamitin mo ang pera mo bilang pamilya para sa nanay mo. Sa card na to, meron ng 10 milyon. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang gusto ko, pera ni Zhao Dong. Walang silbi, isa kang walang magawa para mailigtas ang sarili mong nanay. Walang silbing tao. Ako. Walang kwenta lang ang taong kahit ang sarili niyang nanay ay hindi kayang iligtas. Ako iyon. Magpadala agad ng 10 milyon sa Tianzhou Hospital. Nagpapalabo ka lang. Sige, magpalabo ka pa. Xiaodong, talaga bang kaya nating mag-ipon ng 10 milyon? Kuya, huwag kang mag-alala. May isang tao akong niligtas noon. May utang siya sa akin. Matutulungan niya ako. Ayos, mabuti kung ganon. Sige, magpalabo ka pa kung walang 10 milyon. Zhao Dong, may isang ideya ko. Ipahiram mo sa akin ang girlfriend mo para magamit ko lang ng konti. Talagang may 10 milyon dito. Totoo, talagang meron. Director Kui, nakikiusap ako sa inyo. Pakigawan na po ng operasyon sa nanay ko. Gusto kong paluhurin si Zhao Dong sa harap ko. Walang hiya ka. Oo, ako'y walang hiya. Ngayon, gusto kong paluhurin mo ako. Tama ka. Oo, wala akong hiya. Gusto kitang makita ngayon. Lumuhod ka sa harap ko. Sa tao, tulad mo ba ako luluhod? Hindi ka karapat-dapat. Eh di wala akong magagawa. Maghanda ka na para sa libing ng nanay mo. Xiaodong, alam mo naman ang lagay ni Mama ngayon. Ba't ka ba nagtataray? Ano bang karapat-dapat o hindi? Tayong mga mahirap, simula pa lang ng buhay natin mababa na. Simula pagkabata, wala na tayong dangal. Kung luluhod ka kay Director Kui, anong mawawala sa'yo? Kuya, yung gagawa ng operasyon ni Mama, parating na siya. Maniwala ka sa akin. Anong doktor pa ba ang mas mataas kay Director Kui? Xiaodong, huling beses ko nang tatanungin, luluhod ka ba o hindi? Kapag hindi ka lumuhod, simula ngayon, wala na akong kapatid na tulad mo. Luluhod ka ba o hindi? Tunay kang mabuting aso. Shuking, tara na. Director Kui, nakikiusap ako. Unahin nyo na ang operasyon ng mama ko, please. Oo, nangako naman ako sa'yo. Pero hindi ko sinabi na ngayon. Kui Tianyu. Pagsisisihan mo to. Zhao Dong, tandaan mong mabuti. Habang buhay kang laruan ko lang. Mas madali pa kitang matayin kaysa tumapak ng langgam. Wala kang silbi. Director Huang, Junior Boss. Mali ang... Akala mo, hindi ako yung sinasabi mong batang tagapamahala. Fei, bakit ka nandito? Director Huang, Tito Huang, may sakit ang biyanan ko. Gusto kong pakiusapan si Tito na operahan siya. Si Sufei ang asawa ko. Si Zhao Dong ang mister ko. Pakiusap, tulungan niyo po siya. Siya. Dahil ikaw ang nag-request, ako na mismo ang mag-o-opera sa kanya. Director Kui, samahan mo akong maging assistant. Director Wang, ganito lang kasimpleng operasyon. Ako na ang bahala. Hindi ko kayang ipa-opera kay Director Kui ang mama ko. Kanina lang si Director Kui, pinaluhod pa si Zhao Dong. Sa ugali niyang ganyan, baka kung ano pang gawing kalokohan sa operasyon. Hindi ko kaya isipin. Ano nangyayari? Director Wang, ako. Anong nangyayari? Director Huang, wala na kailangang sabihin pa. Tanggal ka na sa trabaho. Pati ikaw. Director Huang, maayos naman ang trabaho ko. Bakit po ganito? Bakit ninyo ako tinatanggal? Oo nga, Director Huang. Ang tagal na namin dito. Kahit papaano, naghirap din kami dito. Nakikiusap po. Bigyan niyo kami ng konsiderasyon. Sabi ko nga, bulag kayo. Pinapalaki lang kayo. Ang dapat ninyong lapitan, hindi ako. Si Mr. Zhao ang dapat. Mr. Zhao, nakikiusap po kami. Patawarin niyo na po kami. Ang tungkol sa operasyon, ipinapaubaya ko na sa inyo. Mr. Zhao, huwag kayong mag-alala. Pasensya na po, ma'am. Naka-freeze po ang card na ito. Hindi mo na ito magagamit. Tatawag lang ako sandali. Hello, Lola. Bakit hindi mo gamit ang card? Hello, Lola. Bakit hindi ko magamit ang mga card ko? Ang kapal mo namang itanong pa sa akin. Alam mo ba, ikaw at yang si maliit na gwardiya, nagdulot kayo ng malaking gulo sa pamilya. Sa Tianzhou, nagalit mo pa ang pamilya Wei, ang buong pamilya natin. Kailangan nang gamitin lahat ng pera para magpalit-ikot. Walang perang pambastos mo ngayon. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Sinasabi ko sa'yo, Sufei, bago ka humingi ng tawad sa pamilya Wei, hanggang hindi ka pinapatawad ni Wei Dongning, hindi ka makakagamit ng kahit isang sentimo ng pera natin. Mahal,
May sapat pa naman akong pambayad sa operasyon. Zhao Dong, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Ano ba talaga ang pagkatao mo? Gwardiya lang naman ako. Kanina, si Director Huang, siya ang unang nakakilala sa'yo. Kaya pumayag siyang operahan ang nanay mo. Dapat tatanggi na talaga siya sa akin. Tinawag ka pa niyang batang tagapagmana. Talagang balak niya sanang tanggihan ako. Anong tawag ko sa'yo? Bata-batang boss. Si Nanga. Aminado ako na kilala ko si Huang Yuanzhang. 3 taon na ang nakakalipas. Nung nag-army ako dati, isang beses, iniligtas ko siya. Kaya naman, natandaan niya ako, tungkol sa sinasabi niyang bata-batang boss. Mukhang napagkamalan lang ako. Kaya, talaga bang security guard ka lang? Mukhang security guard ka nga talaga. Akala ko pa naman, anak mayaman ka na nag-i-enjoy lang ng simpleng pamumuhay. Kung ganong nga, hindi na ako matatakot kay Wei Dongming. Maniwala ka sa akin. Aayos din ng lahat. Zhao Dong, tingnan mo tong kotse. Hindi bababa sa 5 milyon to, di ba? Parang kilala ko tong kotse na to ah. Zhao Dong, wag mo sanang sabihin sa akin, kotse mo to? Wei Dongming. Zhao Dong. Sino yan? Ayun, nandito na. Sino yan? Dumating na. Su Fei. Wei Dongming. Anong gagawin mo? Mukhang maganda ang buhay mo ngayon. Ayos ah. Sinasabihan kita. May asawa na ako. Wala nang pag-asa sa ating dalawa. Ikaw. Bitawan mo ako. Kahit mamatay ka na, ikaw pa rin ang babae ni Wei Dongming. Wei Dongming, bitawan mo ako. Pagbibigyan kita? Bakit ba nagmamadali? Mahaba pa ang gabi. Sulitin natin ang gabi ngayon. Tulungan niyo ako. Wei Dongming. Saan ito? Nasa ospital ka. Wala ka namang malubhang pinagdaanan. Zhao Zhao. Bilisan mo, tumakbo ka. Tumakbo ka. Bakit naman ako tatakbo? Nakagalit mo ang pamilya Wei. Hindi ka nila palalagpasin. Tumakbo ka! Tingnan ko lang kung saan siya makakatakbo. Takbo! Tingnan natin kung hanggang saan siya makakatakbo. Lola, bakit po kayo nandito? Sufei, dahil hindi mo ako pinakikinggan, kaya ako na mismo ang pumunta rito. Sumama ka na sa akin ngayon. Uuwi na tayo. Humingi ka ng paumanhin kay Wei Xiao. Magsorry ka. Bakit ako? Dapat siya ang magsorry. Dahil si Wei Xiao ang nagbigay sa pamilya natin ng kontrata na nagkakahalaga ng 10 bilyon, anumang gawin ni Wei Xiao, tama lang iyon. Porke mayaman, pwede na baluktutin ang katotohanan at hindi na magpaliwanag. Tama ka. Kapag may pera ka, anuman ang gawin mo, tama na. Paano kung ako naman ang makakuha ng kontratang 10 bilyon? Pumapayag na po akong magkasama kayo ni Sufei. Pero kung hindi mo kayang magdala, umalis ka na lang ng maaga. Lola, hindi niyo po ba siya pinapahirapan yan? Si Zhao Dong po ay isang guwardya lang. Saan naman siya maghahanap ng kontratang 10 bilyon? Sufai, siya mismo ang nagsabi niyan. Hindi ko siya pinilit. Bibigyan kita ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, kung hindi ka makakakuha ng kontrata, huwag mo akong sisisihin kung magiging malupit ako. Hindi ko kailangan ng 3 araw. 1 araw lang ay sapat na. Magandang araw, may appointment po ako sa inyo. Nag-a-apply ka ba bilang gwardiya? Bumalik ka na lang bukas. Hindi ako nag-a-apply bilang guwardya. Nandito ako para makipag-usap sa chairman ko tungkol sa isang partnership. Hindi ako pumunta dito para mag-apply bilang guwardiya. Nandito ako para kausapin kayo. Nais mo makipag-usap tungkol sa negosyo kay Huadong. Gwardiya ka lang, tapos gusto mong makipag-usap ng negosyo kay Huadong? Karapat-dapat ka ba? Isa ka lang simpleng gwardiya. Ang mga tulad mo, madami na akong nakita. Buong araw, pala panaginip lang. Hanggang sa pagiging gwardiya ka lang talaga. Anong masama kung guwardiya? May mataas at mababang trabaho, pero walang mas mataas na tao. Pwede mo akong hamakin, pero wag mong hinamak ang mga guwardiya. Anong gagawin mo kung hinamak kita? Gwardiya ay walang silbi. Walang silbing tao, gwardiya lang. Amoy gwardiya ka talaga. Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob saktan ako. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang general manager ng Huake Group. Ako si Han Feng. Bitawan mo ang kamay ko. Kalimutan ko na lang na nangyari to. Ngayon,
lumuhod ka sa harap ko. At humingi ng tawad. Si Hua Tian nga, hindi ako ganyan kausapin. Hello. Hua Tian? Kayo ba sa grupo ninyo may isang kilala na Han Feng ang pangalan? O, nandito siya ngayon sa harap ko. Pinapaluhod niya ako at gustong ipalimos ng tawad. Siye. Uy, amoy gwardiya talaga? Magaling din umarte. Bilisan mo lumuhod. Humingi ng tawad. Dali! Ngayon na. Bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Tulad ng sinabi mo, lumuhod at humingi ng tawad. Baka mapatawad pa kita. Binibigyan din kita ng huling pagkakataon. Gaya ng sinabi mo, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Baka mapatawad pa kita. Ikaw talagang mabahong guard? Masyado ka pang pinapansin. Mga guard, lahat kayo, lumapit dito. Itong hindi marunong tumingin. Ipabagsak nyo siya sa sahig. Bugbugin nyo ng gusto. Tama na, tigilan nyo na. Umalis ka na. Director Hua, Ginoong Zhao. Ako po ang may pagkukulang sa disiplina. Sorry kung napahiya kayo. Director, bakit mo ako sinaktan? Bakit kita sinaktan? Palalayasin pa nga kita. Han Feng, nagkaroon ka ng lakas ng loob na ipaluhod kay Ginoong Zhao at mag-sorry. Ang kumpanya nating Huake Group ay maliit lang. Hindi ka nababagay dito. Director Hua, hindi nyo naman pwedeng tanggalin ako. Director Hua, ang tagal ko nang nagtatrabaho ng tapat dito sa kumpanya, hindi nyo ako pwedeng basta tanggalin. Ilang buwan lang ang nakaraan. Ako ang pumirma ng bilyong kontrata sa Wei Jia ng Tianzhou. Wei Jia! Isang pamilyang malapit ng mawala. Bakit kailangan pang makipag-partner dyan? Ikaw ngang maliit na guard, wala kang alam. Yan ang Wei Jia ng Tianzhou. Sige, pakinggan mong mabuti. Gagawin ko lahat para ang Wei Jia agad-agad mawala sa Tianzhou. Hua Tian. Kanselahin niyo agad lahat ng kasunduan natin sa Wei Jia. Hua Tian. Kanselahin agad. Lahat ng pakikipag-cooperate sa pamilya Wei. Opo. Ipinahayag ko simula ngayon. Ang Huake Group, ititigil ang lahat. None. Pakikipag-cooperate sa pamilya Wei. Napahamak ang pamilya Wei kay Ginoong Zhao. Mukhang malapit na silang mawalan ng pag-asa. Mukhang sa hinaharap ang 4 na malaking pamilya sa Tianzhou. Magiging 3 malaking pamilya na lang sa Tianzhou. Ikaw, sino ka ba talaga? Anong klaseng tao si Ginoong Zhao? Hindi ka pa karapat dapat malaman. Secuilabas siya. Ginong Zhao, alam ko na po ang pagkakamali ko. Ginong Zhao, bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon, Ginoong Zhao. Binigyan na kita dati ng isang pagkakataon. Pasensya na Ginoong Zhao. Hua Tian. Unang beses pa lang ito, kung mauulit pa. Alam mo na kung anong mangyayari. Ginoong Zhao, talagang pasensya na po. Naniniwala po ako na hindi na ito mauulit. Pwede ko bang malaman kung bakit po kayo pumunta sa akin ngayon? Maliit lang na bagay. Mag-usap tayo sa opisina mo. Dito po tayo. Maganda ang taste mo ah. Ito siguro ang Shinutun Itanbohu. Original na obra, di ba? Ang galing ng mata ni Xiao Jiangmen. Kung gusto mo, pwede ko agad ipatawag ang tao ko para ipadala ito sa bahay mo. Tama nga, pwede ko itong ibigay sa ibang tao. Sige na, usapan na natin ang totoong pakay. Gusto kong tulungan ang Sudya. Gusto kong makakuha ang Sudya ng malaking kontrata. Kaya yan. Pero, bakit bigla mo lang gustong tulungan ang Sudya? Ang panganay na anak na babae ng Sudya, si Sufei. Ngayon, asawa ko na siya. Ang Sudya na panganay na anak na si Sufei, alam ko may relasyon siya sa Wei Jia dati. Nakuha ko na, boss. Naglakasan ng loob ang Wei Jia na makipag-agawan ng babae kay Mr. Zhao. Wei Jia, hindi na dapat palampasin. Hindi mo na kailangang alalahanin ang Wei Jia. Ang kailangan mong gawin, ayusin mo lang ang Sudya. Naiintindihan ko, boss. Sige, gawin mo na trabaho mo. Babalik pa ako sa opisina, may trabaho pa. Mr. Zhao, ang suot mo ngayon. Hindi ba halata? Security guard na ako ngayon. Mr. Zhao, anong suot mo niyan? Hindi ba halata? Isa na akong security guard ngayon. Security guard? Pero Mr. Zhao, ikaw ang head ng Wuji Men. Napakahalaga mo. Bakit mo binababa ang sarili mo para lang maging security guard? Ano bang alam mo? Mabuting magtago sa gitna ng syudad. Maliit na pag-iwas ay sa probinsya lang. Noong nasa Wuji Men pa ako, sobrang naging mataas ang profile namin. Kaya ayon, iba't ibang grupo ang pumansin sa amin. Bukod pa riyan, security, nagbibigay ng kapayapaan sa paligid, noble din yon. Pero, tama na yan pero, na yan. Kailangan ko pang bumalik para sa night shift ko. Miss Meng, Anong balak mo? gusto kang inuman ni Wang Xiao. Binigyan ka na niya ng importansya. Bakit bigla ka na lang? Umalis. Hindi kasi maganda pakiramdam ko kagabi. Pakiusap, pakisabi na lang pasensiya kay Wang Xiao para sa akin. Yung kama ni Wang Xiao, malaki at malambot. Sama ka na. Ayoko. Bitawan mo ako. Tara na. Bitawan mo. Tara. Tigil! Sumama ka sa akin. Zhao Dong, umalis ka na agad. Saan galing yung mabahong guard na yan?
Maging sa mga bagay ni Wang Xiao, nakikialam ka pa. Hindi kita pwedeng pabayaan sa ganyang sitwasyon. Mag-ingat ka. Bumalik ka at sabihin mo kay Wang Xiao. Kung ang pamilya Wang nila, ayaw nilang matanggal sa listahan ng Tianzhou. Huwag na silang makialam pa kay Meng Xiaoji. Si Meng Jiao kasal na ako. Si Sufei ang asawa ko. Kasal? Kay Sufei ba? Baliw ka ba? Bukas magpapadivorce na ako. Miss Meng, ano tingin mo sa akin, Jiao Dong? May dahilan si Sufei kung bakit kasama ka niya. Sa tingin mo ba, magugustuhan ka talaga ng panganay na anak ng pamilya Su? Sa Tianzhou, nagalit ka pa sa pamilya Wei? Hindi ka ba natatakot na bukas baka mapatay ka sa kalsada? Salamat sa malasakit mo, Miss Meng. May plano naman ako. Jiao Dong, tanga ka ba? Oh, eto. May 10,000 dito. Kunin mo na. Umalis ka na. Iwanan mo ang Tianzhou. Huwag ka nang bumalik kahit kailan. Uy, sandali lang. Sandali lang. Mrs. Jiao Dong, sa oras na ganito pa, hindi mo pa hinahanap yung kontrata. Nandito ka pa at nakikipaglandian kay Meng Jiao. Nahanap ko na yung investor. Nahanap mo na ba? Mukhang sa yakap ni Meng Jiao mo nahanap ah. Inaharas ni isang loko-loko si Meng Jiao. Bilang security guard dito, protektahan ang mga residente ay responsibilidad ko talaga. Pati ba naman halikan siya? Responsibilidad mo rin? Siya naman ang lumapit sa akin. Wala akong nagawa noon. Hindi agad nakarya. Ay naku. Mrs. Nagkamali ako. Hindi na talaga ako makikipag-ugnayan sa kanya. Totoo to. Sa oras na ganito pa nga, wala nang pakialam ang tao kung totoo ka ba o nagsisinungaling ka lang. Kung bukas, hindi mo pa rin maibigay yung kontratang 10 bilyon. Tuluyan mo na akong mawawala, Jiao Dong. Nahanap ko na yung kumpanya. Napag-usapan na rin lahat. Totoo to. Bukas, malalaman mo rin. Ma, maligayang kaarawan. Lola, maligayang kaarawan. Sufei, ngayon ang handaan para sa kaarawan ni Lola. Sumama ka pa ng isang maliit na gwardiya rito. Hindi ba nakakahiya sa pamilya Su? Nagmalaki pa siya. Nakaya raw niyang dalhan tayo ng kontrata na 10 bilyon. Maliit na gwardiya. Sa tingin ko, mas bagay ka pa sigurong magwalis ng kalsada. Baka sakaling makahanap ka ng kontratang 10 bilyon. Suhaw, tama na. Ano man ang sabihin mo, biyenan mo pa rin siya. Ganitong klase ng basura, ikaw lang talaga ang pumayag na gawing asawa siya. Tama na. Nandito ba kayo para mag-away? Sufei, bukas, puntahan mo ang pamilya Wei. Humingi ka ng tawad sa kanila sa mga kaguluhan mo at ituloy ang kasal mo kay Wei Dongming. Kung hindi, papalitan kita ni Su Hao bilang Vice President. Matanda. Hindi nyo naman siguro nakalimutan. Ang ating pustahan, di ba? Maliit na gwardiya. Kami, syempre hindi nakakalimot. Pero nasaan na ang kontrata? Nasaan ang kontrata? Hindi naman si Lola ang hindi nagbibigay ng pagkakataon sa'yo. Ikaw lang talaga ang walang kakayahan. Kaya naipamigay mo ang sarili mong babae nang basta-basta. Tama ba, Ma? Ang kontrata, parating na. Pag dumating na iyon at malaman kung sinong mapapahiya. Huwag mo akong sisisihin, ako si Jiao Dong, mapapahiya ka talaga. Uy, Sa kabila pa lang, naririnig ko na may nagyayabang dito. Yun pala ikaw. Walang pera, walang lakas, maliit na gwardiya pala. Ah, ikaw pala itong walang pera. Walang koneksyon na maliit na gwardiya. Wei Dongming, bakit ka nandito? Sufei, si Wei Xiao ay espesyal kong inimbita para batiin si Lola sa kaarawan niya. Kailangan mo bang pakialaman, pati ito? Oo nga, kung may oras kang mang-alam ng ganito, mas mabuting mag-alala ka na lang kung anong klaseng regalo ang madadala ng inutil mong gwardya maya-maya. Mama, tingnan niyo po, ito yung dinala kong mutya ng gabi mula sa Donghai. Sabi nila, kapag nilagay mo raw ito sa tabi ng kama mo, hahaba raw ang buhay mo. Ay grabe, ang ganda naman yan. Shuyun, pinaghirapan mo talaga. Lola, tingnan niyo po itong dala ko. Lingjik, matubang isang agad. Wow, Gamot raw ito sa lahat ng sakit. Ang ganda rin yan. Lola, yung mayor sa Tianzhou, matagal nang may problema sa baga. Ito raw ang nagpagaling sa kanya. Lola, hindi na sayang pagmamahal mo sa akin. Lola,
Alam kong mahilig kayo sa sining at calligraphy. Ito, espesyal kong binili sa auction dyan mismo sa subastahan ko binili isang artwork. Ito mismo ang gawa ni Tang Bohu. Halagang milyon-milyon. Wow, bihira lang ang ganito. Dongming, ang laki ng ginastos mo. Grabe, talaga namang naging asawa ng apo si Dongming. Ang dedicated niya. Hindi talaga basta-basta si Wei Xiao. Super galante. Isang handaan lang, milyon ang halaga ng artwork. Tingnan mo naman ang inutil na guwardiya na yan. Anong silbi niya? Sufei, bukas, pumunta ka sa bahay ng Wei. Humingi ka ng paumanhin. Naniniwala akong malawak ang pangunawa ng pamilya Wei. Hindi ka nila papalagpasin. Peke ang painting niya. Peke yung painting niya. Anong peke? Ikaw talaga, ang baho mong guard. May gana ka pang magsalita niyan. Zhao Dong, pwede ba? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Zhao Dong, sino ba nagpalakas ng loob mo? Nilalagyan mo pa ng dumi si Dongming. Ngayon na mismo, mag-sorry ka sa kanya. Ikaw na maliit na guard, ang yabang mo ah. Pero konti lang naman ang kakayahan mo. Basta ka na lang nagsasalita na peke yan. Baka naman, totoong nasa iyo talaga yon. Oo, nasa akin yung totoo. Ito ang tunay na Shinuto. Sufei, yung lalaki na hinanap mo, baka naman may sayad yan. Hindi ka ba nahihiyang kasama siya? Si Lola nga, nahihiyang kasama ka eh. Ngayong may lakas ka ng loob, dalhin mo pa yung fake na painting dito para lokohin ako. Sufei, palabasin mo na siya dito agad. Kung hindi, tatawagin ko yung mga guard at palalayasin ko kayong lahat. Uy, ang galing ng paggaya sa painting na ito ha. Pero para lang yan sa mga hamak na mahirap na gaya mo. Sige na, umalis ka na dyan. Isa kang pulubi. Hug mo na yung peke mong painting at umalis ka na. Sino sabing peke lang? Sinong nagsabi na peke ang painting na to? Ikaw ang chairman ng Huake Group, si Hua Dong. Ngayon ay birthday celebration ng matanda. Ang laki ng karangalan na napadalo kayo. Talagang napakaliwanagan ng pamilya. Dahil dito. Ang chairman ng Huake Group. Mas grabe pa kaysa sa apat na pinakamalalaking pamilya, ang boss ng Huake Group. Bakit kaya siya pumunta sa bahay namin? Huadong. Ito lang naman ang mabahong guard na to. Nagdala ng peking painting. Niloloko si Lola. Tapos binabastos pa ang painting na binigay ko. Aking pinagkaloob ng tunay na painting. Sinasabi pang peke. Chairman Hua. Guardia lang naman siya. Wala namang pera. Nagpapanggap pa. Dapat talagang turuan niyo siya ng leksyon. Itong painting na to, ako ang nagbigay kay Zhao Sir. Huadong, hindi nyo yata sineryoso yan ha? Isa lang naman siyang maliit na guard. Tumahimik ka. Sa ginagawa ko, kailangan pa ba kita, Wei Xiao, para utusan ko? Hindi ako ganoon kabastos. Huadong, nag-aalala lang ako na baka naloko kayo ng tao na yon. Ngayon, dumating ako dito. Bukod sa pagbati sa kaarawan, may isa pa akong malaking regalo na gusto kong ibigay sa lahat. Ang Huake Group ay nagdesisyon na para sa sa Future Tech City Project, magbibigay pa kami ng dagdag 50 bilyong piso. Ginoong Hua, totoo po ba ang sinasabi ninyo? Matandang ginang Ginoong Zhao. Nasagot na niya ito para sa akin. Lola Su itong kontrata na nagkakahalaga ng 50 bilyon. Hindi ko alam kung kayo ho, ay kontento na po ba? Ginoong Hua, hindi ba ang proyekto na ito ay kami na dapat ng pamilya Wei ang humawak? Hindi ba sinabi sa iyo ng tatay mo? Kakatapos lang. Ang Huake Group ay nagpasya na itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya ninyo. Imposible. Hindi ito posible. Ginoong Hua, bakit po kailangan yung wakasan ng kontrata natin? Hindi ba isa ang pamilya Wei sa apat na malalakas na pamilya sa Tianzhou? Dahil nagkasala ka kay Ginoong Zhao. Isa lang siyang simpleng security guard. Mas mahalaga pa ba siya kaysa sa batang amo ng pamilya Wei? Ginoong Hua, hindi po ba kayo nagkamali? Isa lang siyang security guard. Walang pera, walang koneksyon. Paano niya mahihigitan ang reputasyon ninyo? Dahil minsan ay iniligtas ni Ginoong Zhao ang buhay ko. Kahit na gawing katulong at alipin si Huatian para sa kanya, ay buong puso kong gagawin iyon. Zhao Dong, maghintay ka lang, makikita mo rin. Hello, Pa. Totoo po, handa talaga siyang tumulong sa atin. Zhao Dong ah. Hindi ka pa ba magpapasalamat kay Chairman Hua? Chairman Hua, nagpapasalamat ako sa inyo para sa pamilya Su. Zhao, sobra na ang paggalang nyo. O sige mga kaibigan, mauna na ako. Paalam. Lola, tingnan mo si Zhao Dong. Nakuha niya ang kontrata. Hindi ba dapat din?
Dahil nagawa niya talaga. Hindi na rin ako tututol sa inyo. Bakit naman? Swerte lang siya eh. Bakit siya ang magiging manugang ng pamilya Su? Pagtapos na ang pirmahan ng kontrata, isasagawa ko ang kasal ninyo. Ayos, ayos, talagang ayos. Huake Group. Huake Group, kakasara lang ito ngayon. Lahat kayo, lumabas dito. Maayos naman lahat, bakit biglang nasara? Wake Group, ano ba talaga ang nangyari? Walang kwenta talaga. Kahit kailan, walang mapapala. Su Fei, tingin ko, mas mabuti pang bumalik ka na lang kay Wei Xiao. Siye, alam ko na. Kumusta? Ano raw sabi sa Huatian? Makukuha ba natin ang kontrata na yon? Hindi na pwedeng pirmahan. Anong nangyari? Sigurado may kumokontrol sa likod. Kung hindi magkataon ng ganito. Baka naman yung malalaking pamilya sa Jinggo, nabalitaan ako. Kaya sila na ang kumilos. Zhao Dong, may nangyari. Sumama ka na sa akin. Anong balak ninyo? Ito nga yan. Ninakaw niya ang relo ko. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Ngayon, sa kanyang dorm, nahanap talaga ang relo ko. Nahuli na siya at nakuha na ang ebidensya. Nakita namin ang relo ko sa dorm niya. Ngayon, hawak na natin siya, pati na ang ebidensya. Hindi posible. Si Zhao Dong, nitong mga araw na to, lagi siyang kasama ko. Pwede akong magbigay ng alibi para sa kanya. Anong oras na, bruha ka? Hanggang ngayon pinagtatanggol mo pa rin siya. Oo nga naman, pero pwede ko namang hindi ituloy ito. Basta si Zhao Dong, makipaghiwalay siya sa'yo. Patatawarin ko na lang siya. Tungkol naman sa relo, kung gusto niya, ibinibigay ko na lang sa kanya. Hindi ako ang nagnakaw ng relo. Nasa dorm lang ako nitong mga araw na to. Pwede niyong tingnan ang CCTV. May magnanakaw bang umaamin na magnanakaw siya? Si Zhao Dong, sigurado akong hindi niya magagawa yan. Lola, sigurado akong may hindi pagkakaintindihan dito. Anong hindi pagkakaintindihan? Ngayon, huling-huli na siya. Sophie, magpakatotoo ka nga. Yung kontrata na 50 bilyon, wala na. Ang pamilya, Wei lang ang makakatulong sa atin. Hindi ang magnanakaw na yan. Sophie, sinabi na rin ni Dongming, basta pumayag kang pakasalan siya at putulin ang ugnayan mo sa magnanakaw na yan. Hahayaan na niya ito. Oo nga, Sophie. Basta pumayag kang pakasalan ako. Ako si Wei Dongming, hindi kita papakasalan. Sige, Sophie, hindi mo ako masisisi diyan. Basta gusto mong magpakasal sa akin, Hindi ako magpapakasal sa'yo. ayos lang, Sufei. Di, kasalanan mo na yon. Dalhin siya. Lola, please naman. Tulungan mo na si Zhao Dong. Kung ako lang ang kukumbinsihin mo, walang silbi. Kang Wei siya, huwag dapat mong lapitan. Wei Dongming, pakiusap ko na. Pakawalan mo si Zhao Dong. Kung malinis ang konsensya, lilinaw din yan. Sufei, hindi mo kailangan silang kausapin. Sasama lang ako sa kanila saglit, babalik din agad ako. Sige, bahala ka. Di kasalanan mo na yon. Si Zhao Dong ang naghanap ng gulo. Tara na. Zhao Dong, pare, umamin ka na lang. Isang relo lang naman yan. Pinakamalayo, 6 na buwan lang. Pero payo ko lang, ha? Ipatawag mo na si Chang Ziwei. Kung hindi mo gagawin, sigurado mamamatay ka na. Walang kwentang tao. Ang pangalan ni Chang Inspector. Ang pangalan ni Chang Ducha. Hindi mo basta-basta pwedeng tawagin yan. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. May taong nagbayad ng malaki. Kapag hindi ka umamin ngayon, pupwersahin kitang umamin gamit ang lakas. Uy, ganun ba? Sige, pustahan tayo. Kung kaya mong masaktan man lang kahit isang hibla ng buhok ko, tatawagin kitang lolo para lang umamin ako. Pero kung hindi mo ako masaktan, ikaw ang luluhod at pagbibigyan mo ako ng respeto. Ngayon lang ako, nakarinig na may ganitong, walang takot na kahilingan matapos ko maging hepe ng presinto ng ganito katagal. Astig. Astig talaga. HMMPH. Ngayon, hindi kita titigilan hanggat hindi kita natatalo. Ngayon, kung hindi kita mapatay, magpapalitan ako ng apelido at gagamitin ng sayo. Zhao Dong, hindi mo pa rin aaminin?
Anong klaseng salamangka ang ginamit mo? Hindi pwede yan, Chief Jin. Ina-advise ko lang. Mas mabuti pang lumuhod ka sa harap ko. Ngayong araw, papatayin kita. Sino ka ba? Sino ka ba? Jean Pansy, ikaw talaga. Wala kang modo at respeto. Ito ang batang pinuno. Batang pinuno? Anong batang pinuno? Pinuno ng pinakamalakas na sekta. Batang pinuno ng Wuji sect. Batang pinuno. Hehe. Batang pinuno. Batang pinuno. Nagkamali ako, patawarin mo na ako. Kasalanan lahat yon ni Wei Dongming. Nasilaw lang ako sa pera nung sandaling yon. Patawarin mo na ako. Patawarin mo na ako. Batang pinuno. Ang mga kagaya mong pabigat. Kapag pinanatili ka pa dito, Patawarin mo na ako. Sufei, sa tingin ko, hindi na babalik si Zhao Dong. Mas mabuti pang maghiwalay ka na kay Zhao Dong. Magpakasal ka na kay Wei Xiao. Kahit patayin mo pa ako, hindi ako magpapakasal kay Wei Dongming. Ano ka ba? Nagwawala ka na naman. Ngayon na nalugi ang Huatian, si Wei Xiao na lang ang makakatulong sa pamilya nating Su. Kahit ayaw mong magpakasal ngayon, kailangan pa rin. Huwag mong kalimutan, ako pa rin ang ulo ng pamilya. Su, nandito na ako. Oy. Bumalik ka na pala. Zhao Dong, bakit ka nandito? Uy, Chief Inspector Chang? Tungkol doon sa nakaw na yon, nalaman na namin ang buong pangyayari. Walang sapat na ebidensya laban kay Zhao Dong. Kaya pinalaya siya ng walang kaso. Totoo ba ito? Si Chief Jin ay... Nahuli na. Mr. Zhao, Kung wala ka ng problema, aalis na muna ako. Saktong-sakto ang pagbalik mo. Kayo na ang mag-asikaso ng papeles ng annulment. Bakit ako? Wala naman akong kasalanan. kahit wala kang kasalanan, sa kontrata na 1 billion, hindi ka naman pumirma, kaya talo ka sa pustahan. Simula ngayon, huwag mo nang ligawan si Sufei. Talo ka na sa pustahan. Simula ngayon, huwag ka nang makipagkita kay Sufei. Fei. Si Zhao Dong, gwardya lang yan na mabaho. Dapat malinaw sa'yo ang lagay natin ngayon. Ngayon, pamilya lang nating Wei ang makakatulong sa pamilya Su. Wei Dongming, mas mataas yata tingin mo sa sarili mo. Yung taong pinoprotektahan mo, si Huatian, bagsak na siya. Gusto kong makita kung ano pang kaya mong gawin. Kahit bagsak na si Huatian, kaya ko pa ring magdala ng malaking kontrata para sa pamilya Su. Paano kung hindi mo magawa? Bahala na kayong gawin sa akin ang gusto nyo. Sige, gusto ko lang makita kung paano ka pa makakabangon. Hintayin nyo ako pagbalik ko. Nahuli na siya sa patibong. Hello, sino po ito? Anong nangyari, Tianxiong? Bilang Tianzhou, pinakamalakas sa underground, hindi mo kilala ang numerong ito. May ibang may ganitong number pa ba sa mundo? Pasensya na, young master. Hindi ko in-expect na ikaw mismo ang tatawag sa akin. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Winasak ang Huake Group. Pakisuri, sino talaga ang nasa likod ng kalokohan na ito? Sipo, young master. Zhao Dong, saan ka pupunta? Hindi ko alam. Sakay ka sa kotse. May lugar na bagay sa'yo. Sige, sabihin mo. Tungkol na naman sa pamilya Su, no? Paulit-ulit ko nang sinabi, ikaw at Sufei, hindi kayo bagay. Ang pamilya Su, puro mga oportunista. Ang tanging tingin nila, puro tubo. Pero si Sufei, hindi ganon. Si Sufei, swerte lang talaga niya, nakakainggit. Miss Meng, Tianyi Bar, dapat makarating ang tao mo sa loob ng 10 minuto. Kung hindi ka, pupunta? Alam mo namang, Hindi magiging maganda ang kahihinatnan. Zhao Dong, pasensya na. Aalis muna ako. Sa susunod na lang ulit, inuman tayo ng maayos.
Meng Jiao, ang lakas pala ng dating mo. Pinili ka naming imbitahin. Ayaw mo pa. Wang Xiao, ano naman yung sinasabi mo? Noong nakaraan, may importante lang talaga akong ginawa. May ginawa akong kailangan tapusin. Kaya mo pinalo ang tao ko? Sige nga, magsalita ka. Hindi ba ang galing-galing mo? Wang Xiao, sorry na po. Wang Xiao, huwag po kayong magalit. Sige, magsalita ka na. Sinong umatake sa tao ko? Isa lang siyang security guard. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Humihingi na po ako ng tawad para sa kanya. Security guard? Isang security guard lang? Naglalakas loob siyang galawin ng tao ng pamilya Wang? Hindi ba niya narinig ang tungkol sa pamilya Wang ng Tianzhou? Hindi ko kaya. Ipakita mo siya sa akin. Umalis na po siya sa Tianzhou. Kung wala na siya rito, lahat ng responsibilidad mapupunta na lang sa'yo. Walang problema, di ba? Wang Xiao, nagsusorry po talaga ako. Napalaban kasi agad yung kaibigan ko eh. Isang sorry lang, tapos na. O baka naman, pwede kang sumama sa akin ngayong gabi hanggang masiyahan ako. Ayoko. Ikaw ang nanakit sa kapatid ko. Aray, ang sakit. Jiao Dong, ayos ka lang ba? Hello, Young boss, may isang bagay na hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa inyo. ano yon? Ganito kasi, kagabi, si Miss Meng pumunta kay Wang Xiao para makiusap para sa'yo. Hiniling niyong huwag kang targetin. Pinarusahan siya ni Wang Xiao nang magdamag na pagluhod sa harap ng bahay ng mga Wang. Himatay siya. Na-ospital siya. Gusto kong mawala ang pamilya Wang sa Tianzhou. Bakit ako nandito? Nahimatay ka dahil sa pagod. Kumusta ka na? May ginawa ba ang pamilya Wang laban sa'yo? Wala naman. Hindi mo na kailangan mag-alala sa pamilya Wang. Wala na sila, tuluyan na silang nawala. Totoo bang naglaho na ang pamilya Wang? Paano naman nangyari yon? Isa naman sa pinakamalalaking pamilya sa Tianzhou ang pamilya Wang. Hindi ko rin alam. Baka kasi masyado silang mayabang noon. Marami silang nainis na tao siguro. Jiao Dong, salamat pa rin sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo nung gabing yon, baka naloko na ako ni Wang Xiao. Ayos lang yon, magkaibigan naman tayo. Tutulungan talaga kita. Kaibigan lang ba talaga pwede? Jiao Dong, kung hindi kayo ni Miss Su, pwede mo akong balikan. Nandito lang ako lagi para sa'yo. Meng Jiao. Kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Kaya kita tinulungan at niligtas dahil magkaibigan tayo. Mas mabuting pag-isipan mo ang sarili mong kaligayahan. Hanapin mo na lang ang magpapasaya sa'yo. Hello. Tiang Siong. Okay. Bunsong tagapamahala, nalaman ko na, tungkol ito sa Huake Group, may isang misteryosong grupo na gumagawa ng gulo. Parang may anino ng Han family mula sa Kyoto sa likod nito. Alam ko na mga pamilya sa Kyoto ang may pakana nito. Pero hindi ko inakala na Han family pala. Yung proyekto ng Future Technology na dati nang pinirmahan ng Huake Group ay nasamsam na. Ngayon, napunta na ito sa Dingsheng Group ng Tianzhou. Plano ng grupo nila na magbukas ng bidding. Ang sino mang manalo sa bid ay siyang gagawa ng Future Technology City Project. Naiintindihan ko na. Kung kailangan mo, bunsong tagapamahala, pwede kitang tulungan makuha ang proyektong ito. Hindi na kailangan. Kaya ko itong kunin mag-isa. Ikaw, isang security guard ka lang. Anong ginagawa mo rito? Kaya mo bang kumain dito? Gusto mo? Bigyan kita ng ulam namin. Ang kontratang 10 bilyon, kukunin ko ulit yan. Siguradong sigurado. Sa'yo? Pangarap mo lang makuha yung 10 bilyon na kontrata? Nanaginip ka lang sa tanghali? Hintayin mo lang, malalaman mo.
Sinuri ko na, Assistant Chief, ang Dingsheng Group. Nagpadala sila ng Wuji Men. Lahat ng lakas nila dito sa Tianzhou. Pero kahit ganun, hindi pa rin natin malaman kung sino talaga ang nasa likod nila. Hindi nga natin alam kung sino ang nagpasara ng Huaki Group. Wala talaga tayong alam. Wala ni isang lead na nakuha. Nalaman ko na. Mukhang yung tao sa likod ng Dingsheng Group. Malakas din na tao yon. Pasok po. Ma'am, sir, kayo po ba si Gao Jun? Sigaw na designer po ba? May isang project po ako. Gusto ko sanang kayo ang magdisenyo. Gusto mong ikaw ang gumawa ako ng plano? Kaya mo ba akong bayaran? Designer Gao, hindi nyo po dapat hinuhusgahan ang tao base sa itsura. Sigurado ka bang hindi ko kayang magbayad? Hindi ba ganun? Nipamparami ko sa fee mo, hindi mo kayang bayaran. Tama ka, hindi ko talaga kayang bayaran. Kahit 5 duling, hindi. At wala akong balak magbayad kahit piso. Sira ulo. Guard. Security guard hoy, may tao ba dyan? Palabasin niyo ang pulubi na ito. Gao yung edukasyon ng pamilya Gao talagang nakakadismaya. Ang ugali mo hindi pa mas maganda kaysa sa lolo mo. Naalala mo pa ba ito? Mukhang ito yung kahoy ng lolo ko. Oo, ito nga yon. Sa likod nito nakaukit pa yung pangalan ng pamilya Gao. Simula bata pa ako, sinasabi ng lolo ko, dapat ang mga tagapagmana ng Gao family ay walang mag-aalinlangang maglingkod sa may-ari ng kahoy na ito. Boss Gao, Pinapatawag mo ako? Labas? Labas? walang kinalaman sa inyo dito. Boss, kanina hindi ko napansin kayo. Pakisisi. Gao Jun, kapag nalaman ko pa na ginugulo mo ang mga mahihirap, hindi ka na pwedeng mapakita ang gilas dito sa Tianzhou. Pasensiya boss, tatandaan ko na yan. Hindi na mauulit, tumayo ka. Xiaowang, tanggalin mo lahat ng schedule ko ngayon. Huwag hayaan ni kahit sino na manggambala sa akin. Ayos. Pag-usapan na natin ng seryoso. Kailan mo mabibigay ang proposal? Boss, ngayong gabi, Makukuha nyo na. Ay, tungkol sa Future Tech City, huwag ipapaalam sa iba. siya. Tayong dalawa lang ang nakakaalam nito. Walang Uy, Anong ginagawa mo dito? yung proposal para sa Future Technology City, pinagawa ko na yan sa tao ko. Totoo ba? Totoo. Ito ang proposal na dinisenyo ni Gao Jun, isang sikat na designer. Dahil sa proposal na to, siguradong sa bidding, magiging successful ang investment natin. Ayos. Dahil sa design proposal ni Gao Jun, siguradong makukuha natin ang project na to ngayon. Hey. Uy, lapit ka dito. Hello, Mrs. Anong kailangan mo? Hello, mister. Nawawala ang proposal. Ano? Nawawala ang proposal? Okay lang, may extra copy ako dito. Hintayin mo lang ako sa venue. Sige, pupunta na ako dyan ngayon. Sino to? Jiaodong ito. Pumunta ka ngayon sa Linjiang Hotel, room 1412. Gusto kitang kausapin tungkol sa bagong project. Wala akong oras. Bakit? Ayaw mo ba akong bigyan ng pabor? Uji, yang boss. Sino ka ba talaga? Taga Kyoto ba ang pamilya mo? O miyembro ka ng Dingsheng Group? Pagdating mo, malalaman mo rin. Hello, Pa. Ang ginawa
tinatawagan ninyong user ay pansamantalang hindi makontak. Mag-uumpisa na ang bidding meeting na to. Bakit hindi pa dumarating si Zhao Dong? Hello po. Ang tinatawagan yung user ay pansamantalang. Sophie, pangako ko sa'yo, si Zhao Dong ngayon, hindi talaga siya darating. Wei Dongming. Ito ba ang may kinalaman sa nangyari kay Zhao Dong? Teka lang, may sarili siyang mga paa. Kung ayaw niyang pumunta, ano bang magagawa ko? Natakot lang talaga siya, kaya hindi siya naglakas loob na sumali sa bidding. Imposible. Siguradong darating siya. Sophie, bakit ba ang tigas ng ulo mo? Iniwan ka na nga niya, pinagtatanggol mo pa rin siya. Naniniwala ako sa kanya. Sige na, huwag ka nang mapahiya dito. Ang isang security guard. Ano bang magagawa niya? Siya pa ang aasahan ng pamilya Su natin para makuha ang project na to? Sabi niyang darating siya. Siguradong darating talaga siya. Zhao Dong, ano ba talagang nangyari sa'yo? Bilisan mo naman. Ilang segundo na lang magsisimula na ang bidding meeting. Kapag nahuli ka, hindi ka na talaga makakapasok. Zhao Dong, Grabe, buhay ka pa rin nakalabas dito. nandito ka na pala. Anong nangyari? Di ba may dala dapat silang mga kutsilyo? Bakit hindi nila siya napatay? Walang problema, sa kahit anong kaso, tapos na rin naman yung plano natin. Ito ang proposal na mula sa pamilya Su. Ito ang solusyon na ibinigay nila. Paki-review po. Zhao Dong, isa ka namang security guard lang. Paano mo ako lalabanan? Maniwala ka. Ayos lang ako. Yung proposal ninyo, may hinala ng plagiarism. Tatanggalin ko ang hukom ninyo. Ang plano ninyo ay pinaghihinala ang kinopya. Tatanggalin ko ang karapatan nyo para sa bidding. Paano nangyari yon? Talaga bang pareho? Parehong-pareho sa plano namin. Kanino galing ito? Sa amin, sa Wei Pamilya. Kung may hiya ka sana, pangit na guard. Ang lakas mong mangopya ng plano ng Wei Pamilya. Ito ay pagnanakaw ng sekreto ng negosyo. Ngayon, pwede kitang papuntahin sa kulungan anytime. Paano kung hindi ikaw ang nangopya kundi ako? Ting, hindi ka ba nagkamali? Kinopya kita? Ang Wei Pamilya namin ay isa sa 4 na pinakamalaking pamilya sa Tianzhou. Manggopya ako sa isang guard lang? Ang kapal mong mangopya, tapos ang yabang mo pa. Ganitong klase ng tuso at traidor, bilisan at paalisin na lang siya dito. Pwede namin tawagin ang designer para magharap-harap tayo. Hindi kami nangopya. Tingnan mo kung paano ko isa-isang sirain ang buhay mo. Wei Dongming, ang plano na iyon sinadya kong ilagay sa maling lugar. Matagal ko nang alam na ang Su pamilya may tagaloob. Kaya pinahawak ko kay Sufei. Ang peking plano pa uwi sa bahay. Dahil lang sa ganito, mahuhuli natin ang tunay na may pakana. Naloko ka na. Ikaw talaga, walang silbi. Kinopya mo ang plano ko, tapos siniraan mo pa ako. Kung may tapang ka, ilabas mo ang ebidensya. Kung hindi, ipapakulong pa rin kita. Itong tunay na plano ang ebidensya mismo. Maraming datos sa peking plano, sinadya kong maliin. Para mahuli ang traidor. Zhao Dong, ang galing mo talaga. Grabe, natakot ako kanina. Kinabahan ako, baka malaman mo na, hindi na mahuhuli yung traidor. So sino ba talaga ang traidor ng pamilya Su? Balikan mo, isipin mo nung araw na kinuha mo ang plano, at umuwi ka, kanino ka nakipag-usap. Ate, ano yung hawak mo? Plano. Sino ang nagdisenyo? Sikat na designer, Gao Jun, siya ang gumawa ng plano para sa atin. Siya. Hey, Jong. Si Su Hao lang.
Pagkatapos kong makipag-usap sa kanya, naligo na ako. Si Su Hao nga. Ikaw, stink na guard. Paano mo nagawang paratangan ako? Kung nilalagyan kita ng kasalanan, alam mo naman yan sa sarili mo. Sige, sabihin mo. Si Wei Dongming ba? Si Wei Dongming ba ang nag-utos sa'yo na gawin ito? Ate, hindi ko sinadya. Nagkamali lang ako. Akala ko kasi, matutulungan tayo ni Wei Xiao na makuha ang bagong proyekto. Huwag mo akong pakiusapan. Kung hihingi ka ng tulong, sa'yo humingi kay Jiao Dong. Ang ninakaw mo, plano niya iyon. Sophie, ano ba yung kalokohan mong sinasabi? Kahit magkamali si Su Hao, tao pa rin siya ng pamilya Su. Paano siya magpapakababa at magmakaawa sa isang maliit na security guard? Lola, Isa pa, alam mo namang ginawa niya iyon para sa pamilya Su. Gusto lang niyang makatulong makakuha ng bagong proyekto. Mabuti naman ang intensyon niya. Tama nga Lola, ginawa ko rin to para matulungan ka, para hindi ka na masyado mahirapan. Sino ba namang mag-aakala na si Jiao Dong ang mananakit sa akin? ikaw. Sige na, kahit ano pa ang dahilan, kapatid mo pa rin siya. Kalimutan na lang natin ito. Kung hindi pwede, kalimutan mo na lang. Bigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon. Sige, susunod ako sa'yo. Pagkatapos ng pag-usapan namin, napagdesisyonan namin mas maganda ang plano ng pamilya Wei. Bakit naman? Kitang-kita namang tinulad nila ang sa atin, pati data, mali-mali pa. Ikaw ba ang tagahatol o ako? Kung sino ang plano ang maganda, yun ang sinasabi ko. Sino ba sa tingin nyo ang may magandang proposal? Tapos na ang meeting. Sophie, masyado ka pang bata. Ngayon kasi, hindi lang sapat na maganda ang proposal. Kahit magustuhan pa yan ng mga judge, hindi pa rin iyon sapat. Minsan, kailangan mo pang lagyan ng dagdag. Ito, Anong, bibili ka ng mga judge? hindi ko ginawa yon. Huwag mo akong pagbintangan. Sophie, huwag ka nang makipagtalo. Wala rin namang silbi, kasi malapit ka na rin namang pakasalan si Wei Xiao. Pamilya na rin naman tayong lahat. Ang project ni Wei Xiao, project din yan na nakuha ng Su family natin. Lola, kung ano ang akin, kay Sophie na din yon. At kung ano ang kay Sophie, akin na din yon. Okay, Hindi ako pumapayag. Mga kaibigan, may gusto akong i-announce. Kagagaling lang ng CEO natin, sinuri niya ang mga proposal nyo. At para sa kanya, mas okay ang proposal ng Su family kaysa sa Wei family. Kayo? Di ba binigyan ko na kayo ng pabor? Wei Dongming, huwag kang nagsisinungaling. Ikaw lang namilit magbigay niyan, ni piso. Hindi ko ginalaw yan. Ibinalik ko lahat sa pamilya nyo. Wei. Wei Dongming, sorry na lang. Wei Dongming, pasensya ka na. Sa pagkakataong ito, ako na naman ang nanalo. Kanina ba ikaw ang tumawag sa presidente ng Dingsheng Grupo? Jiao Dong, ang astig mo talaga. Ikaw ba ang may gawa ng kalokohan? Ikaw, isang security guard lang. Naglalakas loob kang kumontra sa akin palagi. Mag-ingat ka, baka mapatay pa kita. Wei Dongming, isang beses ko lang sasabihin to. Kapag nagpasimuno ka pa ng gulo, wawasakin ko ang buong Wei pamilya. Sa biyahe mo, ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Bakit kasugatan ng ganito? Ayos lang. Naabutan lang ako ng ilang mga pasaway. Sobrang pangit na talaga ng seguridad ngayon. Bakit sa liwanag pa ng araw, pwede ka pang masalubong ng mga pasaway? Buti na lang at nandiyan ka, kung hindi mo pa nakita ang presidente ng Dingsheng Grupo para tumulong sa atin. Hindi pa natin makukuha ang proyekto na to. Maghanap tayo ng oras, magpasalamat tayo sa kanya ng sabay. Dongming, huwag kang magmadali. Inilipat ko ang proyekto sa Su Pamilya kasi gusto kong makuha ang tiwala nila. Gusto kong palitan ang paraan ng laro. Pinuno, ang taong pumutol sa iyo, ano ang pagkakakilanlan niya? Hindi ko pa nalaman. Pero mukhang may kinalaman ito sa 5 malaking pamilya sa Jingdu. Kamakailan, tanging pamilyahan mula Jingdu, nagpadala ng tao dito sa Tianzhou. Mukhang may galaw ang mga pamilya mula Jingdu. Gusto niyo bang magpadala ako ng tao para makipag-alyansa, para pabagsakin ang pamilyahan? Hindi ganon kadali. Palagay ko, siguradong plano na talaga nila ito. Si Hanyu, ang ikatlong anak ng pamilyahan, mapanlin lang, at mahilig sa babae. Hindi ko sinasamantala ang sitwasyon ng iba, ha? Mas mabuti nga. Oy, Hello Miss Su, pasensya na po kung nakakaistorbo. Ako po si Han Yu, presidente ng Dingsheng Group. Siniguro ng aming grupo ang market value ng kumpanya ninyo. Gusto naming makipag-strategic partnership sa inyong kumpanya. Ano po ang opinion nyo dito Miss Su? ay, ang galing naman yan. Ang bilis nyo magdesisyon. Sige, alas 7 ng gabi. Sa Linjiang Hotel, mag-uusap tayo tungkol sa mga detalye ng partnership. Ay, sipo. Sino ang makikita mo ngayon? Pagdating mo, malalaman mo. Hello, si Han Yu, presidente ng Dingsheng Group. Hello, ako si Sufei mula sa pamilya Su. Magandang araw.
Ako si Sufei ng pamilya Su. Ikaw pala. Paano? Magkakilala pala kayo? Dati nagtrabaho ako sa Dingsheng. Bilang security guard, nakikita lang naman kita noon. Nakikita lang kita. Jiao Dong, natatandaan kita. Noong araw, isa ka sa pinakamatinding security guard ng Dingsheng. Jiao Dong, hindi ko akalain na ikaw ang makakapag-asawa ng isang tulad ni Su Xiaojie, ang ganda at matalino pa. Swerte mo para. Narinig ko si Hanzong, marami raw chicks. Yan ang tunay na swerte. Kung pwede lang sana, mas gusto ko pang makipagpalitan sa'yo. Ang dami mong kinikislap. Pero si Su Xiaojie, kakaiba talaga. Ayos, ha? Kung gusto mong mapasakin ang asawa ko, may isang paraan lang. Sabihin mo, Interesado ako. Kailangan mong dumaan sa bangkay ko. Uy, Jiaodong, bawasan mo ang sinasabi mo. Si Han Gongzi, wala namang masamang intensyon. Nagbibiro lang ako. nagbibiro lang kami ni Zhao Xiansheng. Ayos. Para sa partnership natin, cheers! Gusto ko sanang pumunta sa CR. Bawasan mo ang sinasabi mo. Hanyo. Hanyo. Anong ibig mong sabihin? Nagkakasama lang tayo para kumita ng pera. Kung susubukan mong galawin si Sufei, papapatayin ko buong pamilya mo, Han. Ang tindi naman yan. Buong pamilya papatayin? Hindi lang si Sufei ang gagawin ko. Gusto ko pa nga na siya mismo ang pumayag sa lahat ng gagawin ko. Subukan mo lang. Bakit hindi ko susubukan? Alam mo ba kung bakit ako pumunta sa Tianzhou? Pumunta ako para mawala lahat ng meron ka. Ibig sabihin, ikaw ang may pakana ng mga nangyari sa Huaki Group. Ikaw rin ang nag-utos sa may dalang kutsilyo sa Linjiang Hotel noon. Noong bidding, ikaw rin ang nagpalamang sa Su family para lang makalapit kay Sufei. Ganda kasi ng babae na iyon. Siyempre gusto ko ring malaman kung anong pakiramdam. Jiao Dong, gusto ko pang mapasunod si Sufei. Gusto kong lumuhod siya sa harap ko. Tawagin akong amo. Amo. Ano, Raf? Jiaodong, tigilan mo na. Hindi mo pabibitawan. Talagang isang hindi pagkakaintindihan lang ito. Akala ni Zhao Sheng na may gusto ako kay Su Xiaojie. Kaya, okay lang, naiintindihan ko naman. Siyempre, tulad ni Su Xiaojie. Ganito kaganda at matalino ang babae, totoo namang nakakabighani siya. Normal lang na magkamali si Zhao Sheng. Si Hanzong ay buong kabutihang loob na nagpakilala ng proyekto sa atin, pero ganito mo siya tratuhin. Ayos lang, hindi naman masyadong malala ang pinsala ko. Huwag mong hayaan na ang nangyari sa akin ay makaapekto sa relasyon ninyong mag-asawa. Hanzong, hindi mo na kailangang mag-sorry. Kami ang may kasalanan. Sa susunod, dadalhin ko siya para personal kaming humingi ng tawad sa iyo. Nabili ko na ang order. Zhao Sheng, mauuna na ako. Kalma ka muna. Sasamahan kita palabas. Honey, pakinggan mo muna ako. Hanyu, kilala ko siya. Hindi siya mabuting tao. Sige, okay, naiintindihan ko. Uy, honey. Maniwala ka sa akin. Kilala ko siya. Salamat sa kabutihang loob mo. Mrs. Maniwala ka sa akin. Kilala ko siya. Salamat sa kabutihan mo. Pwede na ba akong umalis ngayon? Pakinggan mo muna ako. Jiaodong, hindi ka pa ba tapos magsalita? Kahit si Hanyu hindi siya mabuting tao. Pero bakit mo naman walang dahilan na nanakit ng tao? Kahit si Hanyu, lumalapit siya sa akin na may dahilan. Pero alam mo ba kung makakatrabaho natin ang Dingsheng Group, gaano kalaki ang kita natin? Pwede pa tayong kumita ng pera ulit. Pero yang si Hanyu talagang hindi siya maaasahan na tao. Sa totoo lang, ikaw ang hindi din mabuting tao. Grabe ka, hindi na kita maintindihan. Honey, pakinggan mo ang paliwanag ko naman. Yang si Hanyu talaga hindi siya mabuting lalaki. Feeling ko nagsiselos ka lang kay Hanzong. Natatakot kang maagaw ako ng iba, di ba? Sige. Kung naiinggit ka kay Hanyu nang dahil kahit paano nakagawa siya ng pangalan, hindi tulad ng isang bata na nagtatampo rito. Sa puso mo ba? Ako si Zaudong ay ganun kaliit mag-isip sa mga bagay na to. Hindi ba't ganoon ka nga?
Miss Sue, nakumpirma na namin dito. Ang mga detalye ng pakikipagtulungan natin sa Future Technology City. Available ka ba mamaya? Tara, mag-dinner tayo at pag-usapan natin. Walang problema, Boss Han. Sige, magkita tayo mamaya. Ayos, ako na magpapareserve ng lugar. I-message ko na lang si Miss Sue mamaya ng oras at address. Oo, Sisi. Huwag na lang tawagin si Jiaodong. Para hindi naman siya magselos ulit. Ang bilis ni Miss Sue magdesisyon. Sige, agreement natin finalize na. Kung may concern, pwede kang mag-message sa akin anytime, Miss Sue. Sige. Kailangan din. Thank you din sa tiwala mo, Boss Han. Cheers na tayo. Di ko akalain ang lakas pala uminom ni Miss Sue. Cheers pa ulit para sa future collaboration natin. Miss Sue, mukhang tipsy ka na. Hanggang dito na lang muna ang meeting natin ngayon. Hatid na kita pa uwi. Kung di ka komportable sa akin, Miss Sue, magpapadala na lang ako ng driver para sa'yo. Gabing-gabi na, ikaw lang mag-isa, hindi ligtas para sa babae. Huwag na, hindi ko na iistorbohin si Boss Han. Ingat, Miss Sue. Ang gabi na. Bakit hindi pa rin umuwi si Sufei? Mahal, kailan ka uuwi? Nag-overtime ka pa ba sa opisina? Malapit na akong makarating. Sige, hihintayin kita. Miss Sue. May insekto sa damit ni Miss Sue. Mukhang kinakabahan si Miss Sue. Wala naman. Miss Sue, ganitong oras ka pa umuuwi? Hindi ba magagalit ang asawa mo? Noong nakaraan, napansin ko, parang mahigpit siya sa'yo. Hindi ba? Wala naman. Paliguan. Hindi naman ganong kaliit ang asawa ko. Jiaodong. Bakit ka na naman nananakit ng tao? Sinabi ko na, hindi mo pwedeng galawin si Sufei. Anong ginagawa mo? Basta ka na lang nananakit ng hindi man lang nag-iisip. Tulog na ako. Hindi mo man lang tinanong. Ginoong Jiao, talagang hindi pagkakaintindihan ito. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa kanya. Basta na lang siya nananakit ng hindi nag-iisip. Nakakainis talaga. Hindi mo man lang sinabi na hindi ka uwi ngayong gabi. Kasama mo lang ba talaga siya? Personal ko ito. Hindi mo pwedeng pakialaman. Asawa mo ako? Anong karapatan kong hindi mag-alala? Hayaan mo na, Miss Sue. Galit lang si Ginoong Jiao ngayon. Mas mabuting kausapin mo si Ginoong Jiao. Ipaliwanag mo ng maayos. Wala akong pakialam kung galit siya o hindi. Wala namang dapat pag-usapan dito. Lalaki lang. Puro selos at away ang alam. Basta-basta na lang nananakit. Jiaodong, nagkamali talaga ako sa'yo. Jiao, Dong, sasabihin ko sa'yo. Hindi lang kita papatulan. Ipapadala ko pa ang video sa'yo. Para makita mo siya kung paano siya naging agresibo sa ilalim ko. Papatunayan ko sa'yo, sa ilalim ko siya. Paano siya naging kusang loob. Jiao Dong, kayo sa Ujimen, wala ba kayong utak? Walang utak si Master, ikaw wala ring utak. Ngayon naman, asawa mo walang utak din. Mas mabuti pa siguro, tawagin na lang natin, walang utak men, ang grupo nyo. Gago. Hindi na dapat magtagal ang Hanja. Kailangan kong humanap ng pagkakataon para pabagsakin ang Hanja. Yung mga bagay sa kumpanya, huwag ka na makialam. Yung usapan ng collaboration sa Dingsheng Group. Hindi mo na rin kailangan alalahanin. Ako na lang ang bahala. Ako na mismo ang mag-aasikaso. Natakot ka bang maistorbo kita? Si. Hello. Pantiansyong, bantayan mo si Hanyu para sa akin. Siguraduhin mahigpit ang pagbabantay. Suzong, Ubus na ang mga materyales sa construction ng Future Technology City Project. Tumigil na ang trabaho sa site ngayon. ubos na lahat. Di ba Hanzong kakadeliver lang ng mga materyales ilang araw pa lang ang nalipas? Hinati-hati nilang i-deliver ang mga materyales nila. Yung batch na dumating ilang araw pa lang nakakaraan. Kaunti lang, mga ilang tonelada lang. Talagang kulang yun. Tara, punta tayo sa Dingsheng Group. Kausapin natin si Hanzong. Pakibilisan mo na lang ang padala ng mga materyales. Nagsimula na ang project dito sa amin. Kailangan na talaga agad. Ayokong makarinig ng paliwanag. Sinasabi ko na sa'yo, kapag naantala ang project dahil sa mabagal mong padala ng materyales, isasampa ko talaga sa'yo. Ano ba yan? Sorry, Miss Sue.
May nangyaring aberya sa akin. Hanzong, alam ko rin namang mahirap ang sitwasyon mo, pero kung wala pa rin ang mga materyales sa construction, matitigil talaga ang trabaho sa site. Paano kung hindi umabot sa deadline ang project? Miss Sue, huwag kang mag-alala. Lahat ng materyales, siguradong madedeliver na. Sa loob ng 3 araw. Pangako ko yan, Miss Sue. Hindi ko rin inaasahan na magkakaganito ang sitwasyon. Ganito na lang, sakto may gathering ngayong gabi. Puro mga big boss ng real estate business dito sa Tianzhou. Ipakikilala kita sa kanila. Bilang personal na pagpapaumanhin ko kay Miss Sue. Totoo ba yan, Hanzong? Sobrang salamat talaga sa'yo. Hello. Maliit na boss, yung proyekto ng Future Technology City dahil kulang ang mga materyales, itinigil muna ang trabaho. Si Su Xiaojie pumunta na kay Hanyu. Pero mukhang hindi naman nagpatuloy si Hanyu sa pagbili ng mga materyales sa labas. Sige, bantayan nyo na mabuti si Hanyo. Huwag kang mag-alala tungkol sa mga materyales. Tutulungan kitang maghanap ng paraan. Anong materyales ba yon? Hindi ba't dahil sa problema sa materyales kaya na-stop ang proyekto? Sabi ni Boss Han, darating daw ang mga materyales mga 3 araw pa. Umorder daw siya mula sa ibang probinsya. Sa tingin ko, dahil sa laki ng order na to, hindi mo siya dapat masyadong pagkatiwalaan. Tsaka narinig ko na siya raw. Naku, tama na. Narinig mo lang. Kanino mo ba narinig? Hindi ka naman higit isang guard lang eh. Hi. Alam ko namang concerned ka lang din. Mauna na ako, ha? Saan ka pupunta? Ni-invita ko ni Boss Han Kuma. Itong si Hanzong grabe, hindi talaga siya masahan. Tigilan mo ng 1 araw ang trabaho, sayang agad ang 1 araw na sahod. Kapag natagalan tayo, tayo pa ang magbabayad ng penalty sa kontrata. Yung sasakyan ni Hanzong, dumating na ang mga materyales. Hanzong, nandito ka na. Suzong, pasensya na talaga. Yung truck na may mga materyales, naipit sa kalsada, tinigil ng mga pulis. Pulis? Bakit naman pinatigil ng pulis yung truck nila? Suzong, huwag kang mag-alala. Nagpadala na ako ng tao para ayusin yung koneksyon. Kaso, baka abutin pa, bago makarating ang mga materyales. Hanzong, hindi na talaga pwedeng madelay pa yung project natin. Suzong, ganito na lang kaya? Yung nilang trabaho yung mga nakaraang araw, ako na ang sagot-gastos, bilang maliit na lang. Suzong, ano na ang gagawin natin ngayon? Wala tayong magagawa kundi gamitin muna ang emergency fund ng kumpanya at umorder ng mga materyales sa mas mabilis na paraan. Pero dahil dito, ang cash flow natin. Balik na lang tayo sa opisina para mag-usap. Hanzong, una na kami. Si? Kapag may kailangan, tawagan mo lang ako. Opo, Suzong. Dongming? Suhaw, doon sa kanya. Tama, oo, tama iyan. Basta legal ang mga dokumento. Tatagawin din namin kahit may patong. Jiang Zong, pasensya ka na ha. Suzong, may problema tayo. Yung account ng kumpanya natin, ubos na ang laman. Wala nang pera. Suzong, tingnan mo naman. Klaro bang may record na 100 milyon na? Ipinasok sa account natin. Suriin mo yung record ng transaksyon. Suzong, kinausap ko na ang bangko ukol dito. Hindi raw talaga makita yung transaksyon. Sufei, anong nangyari? Nasaan ang pera ng kumpanya? Oo nga, maayos naman kanina. Bakit biglang nabawasan ng 100 milyon? Sufei, baka naman yung pera. Ginamit mo lang para sustentuhan ng lalaki mo. Ano? Suhaw, huwag ka magdinalo ng ano. Sige nga, sabihin mo, nasaan ang pera? Ako rin. 100 milyon lang naman. Ako na ang pupuno. Anong ginagawa mo dito? Jiao Dong, 100 milyon ito ha. Pati si Wei Xiao, hindi basta-basta naglalabas ng ganyang pera. Tama na yung kayabangan mo. Kung makakautang ka nga ng 100 milyon, humingi ka ng tawad kay Sukey. Paano? Game. Sige, kapag hindi mo nakuha yung pera, magpakalayo ka na sa pamilya Su. Kailangan ko ngayon ng 100 milyon. Ipadala mo agad sa account ng Sushi Group. Hello. Kailangan ko ng 1 bilyon ngayon. I-transfer mo agad sa account ng Sushi Group. Sinabi ko, Jiao Dong, ang OA mo naman. Akala mo ba kung sino ka? Sabi mo manghiram ng 1 bilyon? Kung hindi ka naniniwala, hintayin mo lang. Tama na. Wala kaming oras para sa kalokohan mo. May tao ba dyan? Paalisin mo siya dito. Lola, nakarating na ang pera. Totoo, andiyan na talaga. Huwag kang magkunwari. Akala mo ba talaga yung inutil sa pamilya nyo? Siya si Wei Xiao. Manghihiram lang ng 1 bilyon? Hindi ako naniwala. Tingnan nyo. Ito. Anong nangyayari dito? Imse, Jiao. Ang pera, hiningi ko sa Boss Hua. Satisfied ka na ba sa paliwanag na yon? Ang Wake Group, matagal na dito sa Tianzhou. May ilang bilyon na deposito si Watian. Normal lang naman yan. Suhaw, dumating na ang pera. Ngayon, dapat mag-apologize ka na sa ate mo. Anong apologizing na pinagsasabi mo? Pamilya tayo. Kailangan ba talagang magkagawa ng ganyan? Pamilya tayo. Yung tono mo kanina kay Sufei. Mukhang pamilya ba yon? Jiao Dong, asiwa ka lang dito. Huwag ka namang OA.
Mag-apologize ka na agad kay Sufei. Xiaodong, tama na. Suhaw, humingi ka ng tawad sa ate mo. Ate, pasensya na. HMM, Sufei, huwag ka munang magpakasaya. Tatanungin kita, 3 araw na bang? Tigil ang trabaho sa construction site. 3 araw nang tigil ang construction site. Nahold ng mga pulis yung mga construction materials habang nasa daan. Kung hindi dumating ang materials, pwedeng madelay ang proyekto. Ganito kalaking bagay. Hindi mo man lang sinabi sa pamilya Su? May halaga pa ba sa puso mo si Lola? Huwag kayong mag-alala. Inaayos ko na ito. Pinakamaaga. Bukas tuloy na ulit ang trabaho. Xiaodong, sorry. Ako ang may kasalanan noon. Nakaraan na lahat ng iyon. May isang bagay, pag-usapan naman natin. Sukaw. Sukaw. Tama nga, ikaw pala. Anong tama nga ako, ate? Nag-aalala naman ako na baka may magnanakaw, kaya napadaan lang ako para silipin. Kung hindi ka lumapit, edi walang magnanakaw. Xiaodong, may karapatan ka bang magsalita rito? Tumahimik ka nga. Suhaw, ano ba talaga ang nangyari? Nasa kasino siya, kasama si Wei Dongming, natatalo siya ng 100 milyon. Paano mo nalaman? Sayang ka lang talagang anak. Papatayin talaga kita sa inis. Sayang ka lang na anak. Lola, wag po. Lola, wag po. Si Wei Dongming ang nandaya. Hindi ko kasalanan yon. Eh, bakit ngayon? Nagnanakaw ka na naman ng pera. Gusto mo bang bumagsak ang pamilya, Su? Sabitin mo nga, Pataas na pataas ang interes? 100 milyon na lang ang tubo. Suhaw. Dahil sa'yo, pati ang nakaw sa kumpanya, malaking perang ninakaw pa. Kulang na lang maging pananghalian mo ang kulungan ng mahigit 10 taon. Bayaw, wag bayaw. Ate, tulungan mo naman akong magsalita. Lola, kasalanan ko po lahat. Totoo pong alam ko na maling ginawa ko. Mukhang wala ka talagang balak magbago. Xiaodong, tumawag ka na sa pulis. Sa tingin ko, hindi mo talaga alam magsisi. Xiaodong, tawagan na lang ang pulis. hindi pwede. Hindi pwedeng gumawag ng pulis. Sufei, kahit ano pang sabihin mo kay Suhaw, kapatid mo pa rin siya. Paano mo nagagawang hayaan siyang makulong, Lola? Pero si Suhaw kasi, nagnakaw siya ng 100 milyon mula sa kumpanya. Hindi biro ang halagang yan. Pero pera pa rin yun ng pamilya, Su. Atin ding pera. Talaga bang gusto mong wasakin siya? Hanggang sa ikaw lang ang mapayapa? Lola, wag kang magalit ha. Sa palagay ni ate, pera lang ang mahalaga. Paano kung ako naman ang makulong? Tulad ng sabi mo, sino ang mag-aalaga sa'yo? Sino ang magpapaaruga sa'yo sa pagtanda mo? Lola, ganito na lang. Pwede ko nang palayain si Suhaw. Pero, yung 100 milyon na utang niya sa kumpanya, kailangan niyang maghanap ng paraan para mabayaran yon. Pera. Sa tingin mo pera lang talaga ang mahalaga? Pakiramdam ko, gusto mo lang mamatay si Suhaw. Lola, hindi mo ba nakikita na lalo mong kinukonsinti si Suhaw, lalong pinapahamak mo siya? Sufei, huwag mong kalimutan, ikaw at ang tatay mo. Ako ang nagpalaki sa inyo. Gusto mo bang sabihin hindi ako marunong magpalaki ng bata? Lola, hindi ko sinasabi yon. Suhaw, umuwi na tayo. Lola, tara na po. Ang galing talaga ng lola mo eh. Laging pabor kay Suhaw. Nakakainis talaga, nakakagalit. Sine, me. Sa pagkakataong ito, nakalampas tayo sa krisis. Dahil kay Xiaodong. Hindi ko inakala na itong walang silbi, may silbi rin pala. Ma, huwag mo namang laging ganyan magsalita tungkol sa kanya. Xiaodong, Eh bakit? Anong problema? Bakit bawal ako masabing dalawang salita tungkol sa niya? Sa pagkakataong ito, malaki ang naitulong niya. Sa huli, nakadepende pa rin sa iba. Para sa akin, maganda naman si Han, yung boss ng Dingsheng Group. Bata pa pero ang dami nang nagawa. Ang pinaka-importante, may pera siya. Sina, me. Mauna na akong umalis. Ikaw talaga, pasaway na bata. Alam mo na, ma, alam mo, tingin mo hindi ako mahalaga. Honey, basta mahalaga ka sa akin. Yun lang sapat na. Ngayon, ang laki ng naitulong mo sa pamilya natin. Pero, nakakapanghinayang yung 100 milyon. Pero, basta makuha natin ang Future City na proyekto, lampas 10 bilyon ang kita. Kung ganon, yayaman tayo. Pag yumaman na tayo, anong gusto mong gawin? Gusto kong maging mas malakas ang Su family natin. Ganon. Hindi na ako pipilitin ni Lola na magpakasal sa ibang tao. Tutulungan talaga kita. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Iniisip ko lang. Gusto mo bang maligo tayong dalawa? Bakit ganyan ka tumingin sa akin? Iniisip ko lang. Gusto mo bang maligo tayo? Kakaroon lang nawag mula sa ospital. Sabi, gumaganda na daw ang lagay ni mama. Medyo bumubuhay na raw. Bala kong bisahin siya. Ay, ang saya naman yan. Ganito na lang.
Samahan kita pumunta doon. Sige, ayos lang. Malamang matuwas mama pag narinig niya. Sigurado magiging sobrang niya. Hello. Oh, okay. Ay, ayos pala yan. Pupunta ako mamaya. Bye-bye. Anong nangyari? Kakatawag lang ni Hanyu. Sabi niya nakarating na raw sa Tianzhou yung batch ng mga paninda. Mamaya na raw ang turnover. Hun, nasabi ko na sa'yo diba, hindi naman masamang tao si Hanzong. Noong pumunta ako sa office, hinanap ko siya noon, narinig ko pa nga siya, pinag-aawayan nila yung tungkol sa mga paninda. Yung kay mama, ikaw pa. Ibig sabihin, hindi na kita masasamahan papunta doon. Mamaya pupunta na ako para i-check yung mga paninda. Ayos lang ba yun? Una na muna ako. Kumain ka pa ng konti bago ka umalis. Ingat sa pag-alis, ha? Suzong, ang tagal na nating nag-aantay. Pasensya na talaga. Hanzong? Masyado ka namang magalang. Naiintindihan ko naman, may mga problema kayo. Hanzong, dahil binenta mo sa akin ang materyales na sobrang mura, ako nga dapat magpasalamat. Suzong, ikaw din. Napakagalang mo naman. Maaga pa naman, bilang pasasalamat. Ako na ang taya sa pagkain ngayon. Naku, may nangyayari na rin sa Anong nangyari? May ilang siga doon na nanggugulo. Ayan siya. Ikaw ba ang boss dito? Ako ang presidente ng Su Group, Sufei. Sino ka? Si boss ko ang namumuno dito. Hindi mo pa ba narinig ang pangalan ko? Yung palayaw na mabagsik na lobo, alam mo ba? Anong mabagsik na lobo o asong gala? Hindi ko narinig yon. Mas mabuti pa umalis na kayo agad dito. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Pulis. Kahit dumating pa ang pulis, wala rin silang magagawa sa akin. Kayo pa ang dapat mag-ingat. Dahil kung talaga kayong magtatangkang salgasaan ako, walang sino man sa inyo ang makakaligtas. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Sa lugar ko ito, sumunod kayo sa mga patakaran ko. 50,000. Grabe naman, parang nanghihingi ka ng sobra. Gusto mo talagang mamatay? Ang ganda ni Miss So. Kung pwede mo lang akong samahan ng isang gabi, hindi ko nahihingin ang 50,000 na yan. Kung hindi, ako na ang kukuha nito. Patayin mo siya para sa akin. Patayin mo siya para sa akin. Ikaw ang papatayin ko. Magpapakilala ka pa ba sa bagong lugar? Hindi na. Kuya, kailangan mo pa ba ng 50,000? Tama na ang pananakit. Naalala mo pa ba si Suzong sa tindahan? Nagkamali na ako. Kaya kong sundin ang mga patakaran. 50,000. Hindi ko rin kailangan. Kung lalabanan mo si Suzong, papatayin kita. Naniniwala ka ba? Bilis, umalis ka na. Hanzong, ayos ka lang ba? Ayos lang. Hanzong, Shaolin, bilis. Tumawag ka ng ambulansya. Hanzong, Shaolin, bilisan mo at tumawag ng ambulansya. Kapag ayos na si mama, mapapanatag na ako. Ngayon, mas magaling na siya, sabi ni Director Huang. Kapag tuluyan na siyang gumaling, magkakaroon pa siya ng isa pang operasyon. Pagkatapos nun, tuluyan na siyang gagaling. Nga pala, yung babaeng kasama mo nung nakaraan, bakit hindi siya sumama ngayon? Kuya, may kailangan siyang asikasuhin sa opisina. Sige, mauna na ako ha. Ako na ang bahala kay mama. Huwag ka nang mag-alala. Zhao Dong. Anong ginagawa mo? Zhao Dong. Ba't mo ginagawa yan, Zhao Dong? Araw-araw ka na lang, alam mo lang mangbato ng tao. Ano bang pinagkaiba mo sa mga tambay na siga? Hindi ganun yan. Hindi mo talaga alam kung anong klaseng tao siya. Tumigil ka na. Ayoko na marinig ang sinasabi mo. Hindi mo naman talaga alam kung anong klase siyang tao. Tumigil ka na. Ayoko na pakinggan ang sinasabi mo. Oo. Aaminin ko, hindi ko talaga kakilala si Han. Pero alam mo ba, kung anong nangyari ngayon? Para sa akin, si Han, halos mamatay, sa kamay ng mga siga, sa construction site. Mga boss, maghinay-hinay muna tayo para lang sa isang gaya kong outsider. Yan siguro gawin yan. Ginoong Zhao. Ako at si Miss Su totoong magka-partner lang sa trabaho. Wala talagang kahit ano. Kung talaga namang hindi mo matanggap, iiwasan ko na lang si Miss Su mula ngayon. Han, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Zhao Dong, kapag inulit mo pa, ang pagdududa mo at paghuhusga sa akin, maghihiwalay na lang tayo. Su, nag-aalala lang naman si Ginoong Zhao sa'yo. Kaya siya nagkakaganyan. Han, ako na ang humihingi ng sorry para sa kanya. Zhao Dong, ayokong makita ka ngayon. Pakiusap, umalis ka muna. Pinuno. Ngayon, si Miss Su. Sa construction site ay pinagtripan ng grupo ng mga siga. Saktong nandoon si Hanyu pinalo niya, lahat ng tao doon, at nasugatan pa siya. Sakto lang. Yung siga na iyon ay tinatawag na Yelang. Dati siyang tauhan ng pamilya Wang. Pagkatapos, malipol ang pamilya Wang. Lumipat siya sa pamilya Wei. Ngayon, ang pamilya Wei. Kamakailan gumagawa para kay Hanyu.
Hanyu. Oy, Zhao Dong. Bakit parang ang lamig mo? ano? Anong nangyari sa'yo? Wala ito. Kayo bang mag-asawa? Nag-aaway na naman kayo ano? Ayos lang ako. Nasaan ka ngayon? Malapit sa ospital ng Tianzhou. Sabi mo, si Sufei laging may reklamo sa akin. Pinagbibintangan niya akong masyadong mapaghinala. Sinasabihan pa niya akong palaging nananakit ng tao. Zhao Dong, bakit ang cute mo talaga? Paulit-ulit ko nang sinabi, yung Hanyu, halatang sinasadya lang niyang inisin ka. Sinisiraan niya ang relasyon niyo ni Studiosa, sa pagitan niyo. Pero ako, hindi ko talaga mapigilan na gusto ko siyang sapakin. Habang ganyan ka, mas lalong sumasama ang relasyon niyo ni Sufei. Para harapin ang ganyang tao, kailangan mo lang bumawi gamit ang paraan niya. Basta makita ni Sufei ang totoong ugali niya, hindi na siya makakapagpanggap. Zhao Dong, sabi mo, sa ganitong oras ng gabi, nag-aalala ako sa'yo, nagbibigay pa ako ng payo. Dapat yata, magpasalamat ka sa akin, di ba? Gusto mo ba akong pasalamatan? Gusto ko. Samahan mo ako ng buong magdamag. Pero ako, Sige na, hindi na kita aasarin. Halika, hanggang hindi lasing, huwag uuwi. hanggang hindi lasing, wag uuwi. Palaging nandiri sa akin si Sufei. Hello, Ate Meng Zhao. Sapat na ba ang pambayad sa operasyon ng kapatid mo? Hindi pa sapat. Pwede mo ba akong tulungan? Yung bayad sa operasyon ng kapatid mo, ako na ang magbabayad. Naiintindihan mo ba? Oo, alam ko na. Hello, ma'am. Hello, may hinahanap ko ang tao. Ang pangalan niya ay Zhao Dong. Saan kwarto mo siya nakatira? Sorry po, privacy ng guest yan. Wala po kaming karapatan sabihin. Pasensya na po, yan po talaga ang patakaran. 5,000. Ita-transfer ko agad sa account mo. Sige, aalamin ko po para sa inyo. Pakihindi lang po ng konti, huwag po kayong magalit. Wala po kaming record na si Zhao Dong ay nag-check-in. Si Meng Zhao. Ha, meron po. Nasa itaas, kwarto 300 at 2. Ay, ma'am. Ma'am, wag po kayong padalos dollars. Ma'am, wag po kayong padalos dollars. Pero kasi patakaran din po namin yan. Dagdagan pa ng 5,000, bubuksan ko akin. Ma'am, huwag kayong padalos dollars. Pero may patakaran kami dito. Dagdagan ko ng 50,000. Mrs. Mrs. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ayokong marinig ang paliwanag mo. Hindi yan ang nangyari. Nakita ko na mismo sa mga mata ko. Magdadahilan ka pa ba? May saksi ako. Miss Su, saan ka pupunta? Hahatid na lang kita. Boss, ako po ang nagkulang sa bagay na to. Sana po, parusahan niyo ako. Hindi ikaw ang may kasalanan. Ako rin, naging pabaya ko. Yung tinatawag na yelang, hanapin nyo siya. Kapag nahanap ang ebidensya, ipadala kay Sufei.
Hello, ako si Jiao Dong. Kausapin natin ang kondisyon. Isang kondisyon na kahit 5 kayong pamilya. Hindi nyo magagampanan. Ay Suzong, kasalanan ko talaga ang nangyari. Dahil sa akin, nagkaroon kayo ng matinding away. Hindi mo kasalanan to. Kung may dapat sisihin, si Zhao Dong ang dahilan. Siya mismo ang gumagawa ng kalokohan sa labas. Hindi ko inakala, ganito pala siyang tao. Ay Suzong, wag mo na ring masyadong damdamin ang nangyari. Si Mr. Zhao at ikaw nag-aaway. Normal lang na sumama ang loob mo. Minsan talaga gusto lang maglasing kapag malungkot. Hanzong, huwag mo na siyang ipagtanggol. Nagdesisyon na ako, bukas pupunta na ako para magpasa ng divorce. Hanzong, medyo gabi na ngayon. Uuwi na muna ako. Suzong, hindi maganda ang lagay mo ngayon. Kapag umuwi ka ng ganito, nababahala ako para sa'yo. Baka gusto mo dito na magpahinga ngayong gabi. Hindi na kailangan. Gusto kong mapag-isa at magpalamig muna. Alis na ako. Hintayin mo na lang. Matapos ng ilang araw, sisiguraduhin kong kusa mong tatanggapin ng lahat. Hintayin mo lang. Pagkalipas ng ilang araw, siguradong papayag ka na kusang sumampa sa kama ko. Suzong, kailangan niyo pong pirmahan itong dokumento. Suzong, mukhang namamaga at pula ang mga mata mo. May nangyari ba? Huwag kang makialam sa mga hindi mo dapat alamin. Pasensya na po, Suzong. Suzong, may tao kanina sa labas. Pinapabigay ito sa'yo. Ano ito? Hindi niya sinabi. Sinabi niya na kapag nakita mo, maiintindihan mo. Ngayon, si Yelang ay nasa Yesebar. Yelang lang makakasagot sa tanong mo. Si Yelang ngayon, nasa Nightcaller Bar. Ang mga tanong mo, si Yelang lang ang makakasagot niyan. Pare, alam mo ba? Noong muling beses na umarte tayo. Magkano binigay ni Hanshao? 5,000. Hinahamak mo ba ako? 50,000. 50,000. Simula ngayon, sasama na tayo kay Hanshao. Siya ang boss. Siyempre. Paano? Hindi mo ba alam kung sino siya? Imposible namang mabuking tayo. Kaya pala, yung tungkol sa nangyari sa construction site, si Han Yu ang nag-utos. Miss Su, nagyayabang lang ako sa mga kasama ko. Ba't ka nandito? Ayaw mong aminin, ha? Sige, tatanungin ko na lang direkta si Han Yu. Miss Su, aminin ko. Si Hanshao ang may pagkanan ng lahat. Siya ang nagbayad para gawin ko yun. Huwag niyo kong ipapalam kay Hanshao. Siguradong si Han Yu ay may masamang balak sa iyo. Boss Su, ang galing naman ng pagkakataon. Boss Han, nandito ka rin para uminom? Oo nga. Boss Su, gusto mo bang sumama? Mukhang maganda ang mood mo, Boss Han. Sige, hindi na ako mang-abala. Boss Su, Bitawan mo nga. Boss Han, tinawag niyo po ako? ligaw na lobo. Maganda ang ginawa mo noong nakaraan. Salamat po, Boss Han. Salamat. Kontento ako. Salamat, Young Master Han. Ligaw na lobo, talagang tinuturing kitang sarili kong tao. Huwag mo akong bibiguin, ha? Ligaw na lobo, tinuring talaga kitang kakampi. Pinalaki kita para maging parte ng grupo. Huwag mo naman sanang biguin ako, ha? Hindi ko po kayo bibiguin, Hanshao. Ako kasi, hindi ko pinababayaan ang mga kasama ko. Pero alam mo, ang pinakaayaw ko talaga betrayal. Hindi ko po kayo pagtataksilan. Yung mga nagtaksil sa akin, iisa lang ang kinahihinatnan. Kamatayan. Hindi ko kayang pagtaksilan ka. Wala akong ginawa ganyan, wala talaga. Hulaan mo kung sino ang nakita ko sa labas ng bar. Hulaan mo kung anong sinabi niya sa akin. Hindi ko yun, Hanshao. Bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Hello? Dongming. Hello, Dongming. Simulan mo na. Sino? Sufai. Si Sufei pala. Hello, Mrs. Mista, Nasaan ka ba? dati, mali akong hinusgahan ka. Sorry, Mrs. Ayos ka lang ba? uuwi na ako ngayon. Hintayin mo ako. Hindi. Mrs. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka magsalita? Mrs. Mrs. Nasaan ka? Sino ka? Sabihin mo sa akin.
Hindi ko pakialam kung sino ka. Basta kung lalapitan mo ang misis ko, papatunayan ko sa'yo kung sino ang dapat katakutan. Sige, subukan mo lang. Fan Tianxiong. Pagkatapos ng 10 minuto, pupunta sa bahay ni Hanyu. Uy, ang bongga naman ng set dito. Para saan to? Parang sindikato ah. Nasaan si Sufei? Zufei, hindi ba yan si Ginoong Zhao? Asawa mo yata yun, di ba? Hahaha. Bakit naman hinahanap mo siya hanggang dito sa bahay ko? Ikaw. Sabihin mo sa akin. Nasaan si Sufei? Ang mga sinabi ni Wuji Xiaozangmen, hindi pa kailanman may naglakas loob na gawing biro at pakinggan lang. Sabihin mo sa akin. Nasaan si Sufei? Kung hindi, babalatan talaga kita ng buhay. Mr. Zhao, hindi mo ba sasagutin? Sufei, nasaan ka? Pwede mo naman siyang malayan, di ba? Zhao Dong kanina, ang lakas mo pa. Ituloy mo lang. Nasaan si Sufei? Pagsisisihan mo to. Ikaw na daw, may apelido. Habang nabubuhay ako, hindi ko pa alam kung ano ang ibig sabihin ng pagsisisi. Hindi ba sinabi mo, kapag ginalaw ko si Sufi, papatayin mo ako, di ba? Ngayon, ginalaw ko na siya. Kung ganun, sige, subukan mo gawin. Subukan mo, kung kaya mo. Pakawalan mo siya. Pakawalan ka, sige. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Tapos sirain mo ang dalawang kamay mo, idisband mo ang Wujimen. Pagkatapos noon, iisipin ko pa kung papakawalan ko ba si Sufi. Mamili ka. Pipiliin mo ba si Sufi o pipiliin mo ang kapangyarihan mo? Bibigyan kita ng oras. May 3 minuto ka lang. Mas matagal na yan. Sa kabilang side kay Wei Xiao, hindi na siya maghihintay. Ha? Lumabas ka! Huwag mong iistorbohin ang trip ko. Tumigil ka na sa ingay. Telepono mo yan. Sigurado ka bang hindi mo sasagutin? Hello. Hello? Papa? Ibigay mo ang cellphone kay Zhao Dong. Papa? Ibigay mo ang cellphone kay Zhao Dong. Zhao Dong, ako si Han Q. Han Kyo. Hindi ba sinabi ng iba sa 4 na malalaking pamilya ang totoo sa'yo? Pakawalan mo ang asawa ko. Makakatagal ka pa ng ilang araw. Nagpadala na ako ng tao para dalhin si Sufei sa ospital. Pwede ka magtanong mismo sa ospital. Ang Han na pamilya. Talagang marangal magtrabaho. Zhao Dong, pero ayon sa tauhan ko, yung mga tao mo hinaharangan ng pintuan papasok sa Han na estate. Oo nga. May problema ba dito para sa'yo? Hindi mo ba sinabi na kapag pinakawalan si Sufei, papayagan mo ang pamilya Han na? Hindi kayo, ikaw mismo. Ang buhay ni Hanyu kailangang manatili dito. Zhao Dong, huwag kang masyadong gahaman. Han Kyo, makinig ka sa akin. Pag inutusan ko lang, ang 4 na malalaking pamilya, pwedeng agad burahin ang pamilya Han. Zhao Dong, walang hiya ka. Han Kyo, pag-isipan mo ng mabuti. Poprotekta mo ang anak mo o ang pamilya ninyong Han? Papa, iligtas mo ako. Magkano man ang ibayad ni Zhao Dong, doble bayad ang ibibigay ng Han na pamilya. Papa, iligtas mo ako. Ako. Hanyu, Papa, patawad. Hindi kita kayang bigyan ng hustisya. Ako, tatay, patawad po sa'yo. Hanyu. Zhao Dong. Hindi ba gusto mo akong patayin? Sige, bibigyan kita ng gusto mo. Tulong. Tulong. Dadang. Zhao Dong, sorry. Dati, palagi kitang napagbibintangan. Ayos lang. Tapos na ang lahat. Huwag mo na lang balikan. Talaga bang hindi ka galit sa akin? Tapos na ang lahat. Bakit mo pa binabanggit? Zhao Dong, pasensya ka na. Noon, lagi kitang pinagbintangan ng mali. Zhao Dong,
Ang tagal nating hindi nagkita. Wei Dongming. Saan mo itinago si Sufei? Ibalik mo siya ngayon. Pwede kitang patawarin kapalit ng buhay mo. Zhao Dong, pinatay mo ang buong pamilya ko. May silbi pa ba ang mga sinasabi mo ngayon? Gusto mong makita si Sufei? Depende na yan kung gaano ka kagaling talaga. Pan Tianxiong, sumama ka sa akin sa istasyon ng tren. Nakita mo na ba? Wala pa. Doon banda. Lumayas ka. Sino ka ba? Meron ba? Wala. Hello. Umalis na si Zhao Dong. Wala ka ng pagkakataon. Makikita pa si Sufei. Hindi mo na talaga ako mahahanap. Nakita mo na ba? Zhao Dong, huwag ka lumapit. Wei Dongming, kumalma ka muna. Ang pumatay sa buong pamilya ninyo ay ang Han, hindi ako si Zhao Dong. May pagkakaiba ba? Kung hindi dahil sa'yo, hindi mamamatay si Han Yu, hindi magwawala ang pamilya namin, Wei. Lahat ng ito, kasalanan mo. Ikaw ang mauna magsalita. Ano ang kailangan mong gawin para pakawalan si Sufei? Gusto ko, ngayon din, tumalon ka mula sa tren. Basta tumalon ka, palalayain ko si Sufei. Tatalon ka ba o hindi? Basta palayain mo si Sufei. Kahit ano gagawin ko. Pero may isang kondisyon ako, ipakawalan mo muna si Sufei, tapos saka ako tatalon. Zhao Dong, sa tingin mo nagpapakatanga ako? Kapag pinalaya ko si Sufei, tatalon ka pa ba? Ha?